Ang gabi ng ika-23 ng Oktubre ay nagsimula tulad ng ordinaryong gabi para kay Perla. Matapos ang mahabang shift sa paglilinis ng mga silid sa isang hotel sa Makati, umuwi siya sa maliit na apartment na kaniyang ibinabahagi sa kaniyang pinsan na si Jenny at sa kaniyang 4 na taong gulang na anak na si Maya. Ngunit alas 9:30 ng gabi, nagbago ang lahat. Nagising si Maya na umiiyak. Ang kaniyang maliit na katawan ay nilalagnat. Walang tigil na pagsusuka. Hindi nagdalawang isip si Perla. Binalot niya ang kaniyang anak sa kumot, tumawag ng taxi at nagmamadaling pumunta sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Ngayon ay alas 11:04 na ng gabi. Karga-karga ni Perla si Maya habang naghihintay sa pediatric ER. Mabilis ang tibok ng kaniyang puso. Hindi lang dahil sa pag-aalala ng isang ina, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya masabi. Bumalik siya sa siyudad na ito. Ang siyudad kung saan nagsimula ang lahat, ang siyudad kung saan natapos ang lahat. Isang nurse ang lumabas mula sa examining room at tinawag ang kaniyang pangalan. Tumayo si Perla na nanginginig ang mga binti, mahigpit na nakayakap kay Maya sa kaniyang dibdib. Mahina ang ungol ng bata. Mapula ang kaniyang pisngi dahil sa lagnat. Naglakad sila sa puting pasilyo. Ang amoy ng disinfectant ay nagpasuka sa kaniya, nagbalik ng mga alaalang sinubukan niyang ibaon sa loob ng 5 taon. Binuksan ng nurse ang pinto ng examining room numero 7. Pumasok si Perla. Nakatitig ang kaniyang mga mata sa kaniyang anak. Hindi pa niya nakita ang doktor na nakatalikod sa kaniya at sinusuri ang mga papeles. Magandang gabi. Tuloy po kayo at umupo, sabi ng isang malalim at mainit na boses ng lalaki. Ang boses na kilala ni Perla, higit pa sa kaniyang sariling boses. Ang boses na bumubulabog sa kaniya sa panaginip. Ang boses na pag-aari ng isang multo. Huminto ang mundo. Nanigas si Perla sa gitna ng silid. Hindi siya makahinga, hindi makakilos, hindi makapag-isip. Lumingon ang doktor at nagtama ang kanilang mga mata. Si Alfonso ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ang lalaki na karga-karga niya ngayon ang anak. Ang lalaki na namatay 5 taon na ang nakakaraan. Maliban na lang kung hindi pala siya namatay. Narito siya sa kaniyang harapan buhay na may puting lab coat at stethoscope na nakasabit sa leeg, nakatitig sa kaniya ng mga berdeng mata na noon ay nakatitig sa kaniya ng walang katapusang pag-ibig. Ngunit ngayon ay may kakaiba sa titig na iyon. May pagkalito, pag-usisa, ngunit walang pagkilala. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" tanong ni Alfonso. Lumapit sa kaniya ng may profesional na pag-aalala. "Gusto niyo po bang umupo?" Hindi makasagot si Perla. Tumulo ang luha mula sa kaniyang mga mata nang walang pahintulot, nang hina ang kaniyang mga tuhod. Buhay si Alfonso. Narito si Alfonso. Ngunit hindi siya maalala ni Alfonso. "Ako si Perla," utal ni Perla. Mas hinigpitan ang yakap kay Maya. Umiyak ang bata sa kaniyang dibdib. "Kalma lang po, huminga po ng malalim," sabi ni Alfonso nang may mahinahong boses habang inilalapit ang upuan. "Naiintindihan ko na nakaka-stress kapag may sakit ang anak natin. Hayaan niyo po akong tulungan kayo." Dahan-dahang ginabayan ni Alfonso si Perla sa upuan. Hinawakan niya ang braso ni Perla at sa sandaling iyon ay may kakaibang nangyari. Huminto si Alfonso. Isang naguguluhang ekspresyon ang lumitaw sa kaniyang mukha. Mabilis ang tibok ng kaniyang puso nang walang malinaw na dahilan. Isang mainit at pamilyar na pakiramdam ang kumalat sa kaniyang katawan na para bang may kinikilala siyang hindi maabot ng kaniyang isip. "Nagkita na ba tayo?" tanong ni Alfonso bigla. Masinsinang pinagmasdan ang mukha ni Perla. Ang kaniyang mga berdeng mata ay sumunod sa kaniya na para bang may nawawalang hinahanap. "May kakaiba akong pakiramdam na nagkita na tayo dati." "Hindi." Nagsinungaling si Perla. Ang kaniyang boses ay halos pabulong na basag. Hindi niya kayang gawin ito ngayon. Kailangan siya ni Maya. Maaari siyang masira mamaya.
Hindi tayo magkakilala. Nag-aalangan si Dr. Alfonso. Ang mukha na iyon, ang mga mata na kulay honey brown na puno ng luha, ay nagdulot ng isang bagay na malalim sa kaniyang dibdib, isang hindi maipaliwanag na pangungulila. Ngunit sa huli ay tumango siya at nag-focus sa maliit na si Maya. Bagaman nanatili ang pag-aalinlangan, lumuhod siya sa harap nila. Napakalapit ng kaniyang presensya, kaya naaamoy ni Perla ang kaniyang pabango. Ang parehong pabango na ginamit niya 5 taon na ang nakakaraan. Ang amoy na nagparamdam sa kaniya ng seguridad, pagmamahal tulad ng sa bahay. "Hello, maliit na prinsesa," sabi ni Alfonso nang may matamis na ngiti na nakatuon kay Maya. Ang kaniyang boses ay lumambot sa paraan na nagpunit sa puso ni Perla. "Ano ang pangalan mo, Maya?" Mahinang bulong ng bata. Ang kaniyang malalaking berdeng mata, eksaktong kapareho ng sa kaniyang ama, ay nakatitig sa kaniya nang may tiwala ng isang bata. "Maya," ulit ni Alfonso at may suminag sa kaniyang mga mata. Isang emosyon na hindi niya mabanggit. "Napakagandang pangalan. Pwede ba kitang suriin? Pangako magiging maingat ako at mabilis." Tumango si Maya at sinimulan ni Alfonso ang kaniyang pagsusuri ng may bihasang ngunit malambot na mga kamay. Pinagmasdan siya ni Perla. Bawat galaw ay napakapamilyar ngunit napakabanyaga rin. Ito ang lalaking nanumpa, na mamahalin siya magpakailanman. Ang lalaking naglagay ng kamay sa kaniyang tiyan nang hindi pa ipinanganak si Maya at nangako na magiging pinakamahusay na ama sa mundo. Ang lalaking nagtanggol sa kaniya laban sa sarili niyang pamilya at ngayon ay nakatitig sa kaniya na parang isang estranghero. "Gaano nakatagal ang ganito?" tanong ni Alfonso habang sinusuri ang lalamunan ni Maya gamit ang flashlight. "Mga 3 oras, sagot ni Perla. Sinisikap panatilihing matatag ang kaniyang boses. Mabilis na tumaas ang lagnat niya at nagsimula siyang magsuka. "May kinain ba siyang kakaiba ngayon?" "Wala, karaniwang pagkain lang. Buong araw siyang okay." Tumango si Alfonso, sinusuri ang tenga ng bata. Bahagyang nagreklamo si Maya at agad niya itong pinakalma. "Sandali na lang. Matapang. Ang galing mo." Habang sinusuri ni Alfonso ang dibdib ni Maya gamit ang stethoscope, hindi mapigilan ni Perla na pagmasdan ang kaniyang mukha. May maliliit na pagbabago, ilang pinong linya sa paligid ng kaniyang mga mata na wala dati. Ang kaniyang buhok, bagaman madilim at makapal pa rin, ay may ilang puting buhok sa gilid ng templo, ngunit siya pa rin ang pinakagwapong lalaki na nakita niya, ang tanging lalaking minahal niya, ang tanging lalaking mamahalin niya. Tila viral infection, paliwanag ni Alfonso matapos ang pagsusuri. Umupo siya sa kaniyang upuan na nakaharap sa kanila habang nagtatype sa computer. Inflamed ang kaniyang lalamunan, ngunit wala akong nakikitang mga tanda ng bacterial infection. Ang lagnat niya ay dapat bumaba sa susunod na 24 hanggang 48 oras. Magre-reseta ako ng gamot para sa lagnat at isang bagay para sa pagduduwal. "Seryoso po ba?" tanong ni Perla. Dinaig ng kaniyang boses ina ang kaniyang sakit. Hindi naman." Ngumiti si Alfonso sa kaniya at ang ngiti na iyon, ang ngiti na noon ay nagpapahina sa kaniyang puso, ay mayroon pa ring parehong epekto. Karaniwan lang ito sa mga bata sa kaniyang edad. Sa tamang pangangalaga, muli siyang magiging maliksi at maglalaro sa loob ng ilang araw. Ipinaliwanag niya ang mga tagubilin sa pangangalaga, kung paano ibigay ang gamot, kung anong mga sintomas ang dapat bantayan. Nakinig ng maingat si Perla habang tumatango, ngunit ang isang bahagi ng kaniyang sarili ay nakulong sa nakaraan. Nang ang parehong lalaki na ito ay nangako na sama-sama nilang aalagaan ang kanilang sanggol. "May tanong po ba?" sabi ni Alfonso habang nagpiprint ng reseta. "Wala na po, mukhang naintindihan ko na ang lahat," sagot ni Perla. Kinuha ang mga papel nang nanginginig ang mga kamay. Muling tinitigan ni Alfonso si Perla nang may pag-usisa. Paumanhin kung ito ay tila kakaiba.
Ngunit sigurado po ba kayo na hindi pa tayo nagkita? Ang inyong mukha ay napakapamilyar sa akin. Mabilis ang tibok ng puso ni Perla. Sa isang sandali lang, pinayagan niya ang sarili na mangarap na marahil sa isang lugar na malalim sa kaniyang subconscious. Naaalala siya ni Alfonso. Baka ordinaryo lang po ang aking mukha, sabi ni Perla. Pilit na ngumiti ng bahagya habang tumatayo na karga si Maya. Hindi, sabi ni Alfonso nang may lubos na katiyakan. At tumayo rin. Walang ordinaryo sa inyong mukha. Ang komento ay nanatili sa hangin sa pagitan nila, puno ng isang bagay na hindi nasabi. Naramdaman ni Perla na kung hindi siya aalis ngayon ay tuluyan siyang masisira. Salamat, Doktor. Magandang gabi, mabilis niyang sabi habang papunta sa pinto. Teka, pinigilan siya ni Alfonso habang iniabot ang isang calling card. Ito ang aking direktang numero. Kung hindi bumaba ang lagnat niya sa loob ng 48 oras o kung makita ninyo ang anumang nakababahalang pagbabago, tawagan niyo ako. Anuman ang oras. Kinuha ni Perla ang card. Nagtama ang kaniyang mga daliri at ni Alfonso. Muling ang kislap na iyon. Pareho nilang naramdaman. Tinitigan siya ni Alfonso ng mga mata na puno ng hindi nasagot na tanong. Mag-ingat kayo, mahinahong sabi ni Alfonso. Naghahalili ang kaniyang tingin kina Perla at Maya. May bumigat sa kaniyang dibdib. Nang makita silang umalis, isang pakiramdam ng pagkawala na hindi niya maipaliwanag, lumabas si Perla mula sa ospital na parang robot. Naghihintay sa kaniya si Jenny sa lobby. Nag-aalala ako. Kumusta si Maya? Agad na tanong ng kaniyang pinsan. Okay lang siya, sagot ni Perla nang may walang lamang boses. Viral infection lang. Kung gayon, bakit ka mukhang nakakita ng multo? Dahil totoo, bulong ni Perla, tuluyang bumagsak ang luha. Nakita ko si Alfonso. Buhay siya, Jenny. Buhay siya at hindi niya ako naaalala. Niyakap siya ni Jenny habang tahimik na umiiyak si Perla. Karga ang kaniyang natutulog na anak. Muling nadurog ang kaniyang puso. Nang gabing iyon, matapos patulugin si Maya at bigyan ng gamot, umupo si Perla sa maliit na sala ng apartment kasama si Jenny. Nagtimpla ang kaniyang pinsan ng salabat. Matiyagang naghihintay hanggang handa nang magsalita si Perla. Ikwento mo ang lahat, sabi ni Jenny sa huli at ginawa ni Perla. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagtatagpo sa ospital, kung paano hindi siya nakilala ni Alfonso, ang kakaibang pakiramdam ng napakalapit sa lalaking minahal niya, ngunit kasabay nito ay isang estranghero. Pero paano nangyari iyon? Tanong ni Jenny. Sinabi sa iyo ng kaniyang ina na namatay siya, pumunta ka sa kaniyang libing? Hindi ako pumunta sa libing, pagtutuwid ni Perla. Sinabi ni Mrs. Bautista na namatay si Alfonso dahil sa komplikasyon matapos ang aksidente. Ngunit hindi niya ako pinayagan na makita siya. Sinabi niya na agad na sinunog ang labi niya dahil sa medikal na dahilan at ang libing ay pribado. Pamilya lang. Nagsinungaling sa iyo ang babaeng iyon, galit na sabi ni Jenny. Nagsinungaling siya sa lahat ng bagay. Naalala ni Perla ang nakatatakot na pag-uusap na iyon sa ospital 5 taon na ang nakakaraan. 3 araw matapos ang aksidente, nakita siya ni Mrs. Bautista sa kantin at sinabi ng malamig at may kalkulasyon na namatay si Alfonso ng gabing iyon dahil sa hindi inaasahang komplikasyon. Hindi na kailangan ang iyong presensya rito, sabi ni Mrs. Bautista. Wala na ang aking anak at hindi magbabago ang anumang bagay sa sanggol na dinadala mo. Hindi ka makakatanggap ng anumang sentimo mula sa pamilyang ito. Kung susubukan mong magdemanda, sisirain kita. Mayroon akong mga abogado na magpapahirap sa iyong buhay. Durog sa kalungkutan at shock, tumakas si Perla. Iniwan niya ang kaniyang pag-aaral, inimpake ang kaniyang kakaunting gamit at bumalik sa Iloilo, ang siyudad kung saan siya lumaki. Doon, sa suporta ng kaniyang simpleng mga magulang, mag-isa niyang isinilang si Maya. Nang walang lalaking minahal niya, naniniwalang patay na ito.
Sa loob ng 4 na taon, nagtrabaho siya sa paglilinis ng mga bahay, pag-aalaga ng mga hardin, paggawa ng anumang bagay upang buhayin ang kaniyang anak. Hindi niya natapos ang kaniyang nursing degree. Ang pangarap na iyon ay namatay kasama si Alfonso, o iyon ang akala niya. Kailangan mong harapin siya, sabi ni Jenny. Kailangan mong sabihin sa kaniya ang totoo. May karapatan si Maya na makilala ang kaniyang ama. At ano ang sasabihin ko? Tanong ni Perla nang walang pag-asa. Hello, alam kong hindi mo ako naaalala, ngunit mahal natin ang isa't isa at ito ang iyong anak. Sa tingin mo ba maniniwala siya? Baka isipin niya na baliw ako o mas malala pa, oportunista tulad ng palaging sinasabi ng kaniyang ina. Kung gayon, maghanap ng ebidensya. Siguradong may mga litrato, mensahe o kung ano paman. Umiling si Perla. Nang umalis ako, iniwan ko ang lahat. Ang luma kong computer, ang aking cellphone, lahat. Wala akong pera kahit para sa tiket ng bus. Kinailangan ipadala ng mga magulang ko. Ang tanging dala ko ay ang damit na suot ko at ang aking mga dokumento sa pagbubuntis at mga litrato sa social media. Hindi nag-post si Alfonso ng kahit ano tungkol sa amin. Pinananatili naming pribado ang aming relasyon upang maprotektahan ang aming sarili mula sa kaniyang pamilya. Bumuntong hininga si Perla. Pakiramdam ay talo. Wala akong anumang nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko. Ang sumunod na 41 oras ay labis na mahirap. Inalagaan ni Perla si Maya na unti-unting bumuti salamat sa gamot, ngunit ang kaniyang isip ay patuloy na nakatuon kay Alfonso. Buhay siya matapos ang 5 taon ng pagluluksa sa kaniyang pagkamatay, pagbisita sa simbahan taon-taon upang ipanalangin ang kaniyang kaluluwa. Buhay siya. Ang tanong na bumabagabag sa kaniya ay bakit? Bakit nagsinungaling si Mrs. Bautista? Bakit nila siya pinaniwala na patay na si Alfonso gayong malinaw na buhay siya? Ang sagot ay bumagsak sa kaniya ng husto upang paghiwalayin sila. Alam ni Mrs. Bautista na kung iisipin ni Perla na patay na si Alfonso, mawawala siya. At iyon ang nangyari. 3 araw matapos ang pagbisita sa ospital, nililinis ni Perla ang isang suite sa ika-20 palapag ng hotel sa Makati nang tumunog ang kaniyang cellphone. Hindi kilalang numero. Hello? Sagot niya. Sinusuportahan ang cellphone sa pagitan ng tenga at balikat habang nagtitiklop ng tuwalya. Mrs. Perla, ito si Dr. Alfonso mula sa Philippine General Hospital. Halos mahulog ni Perla ang kaniyang tuwalya. Mabilis na tumibok ang kaniyang puso. Dr. Alfonso, oo, hello, nagawa niyang sabihin. Tumawag lang po ako para i-check ang kalagayan ni Maya. Bumaba na po ba ang lagnat niya? Oo, mas maganda na. Halos gumaling na siya ng tuluyan. Salamat sa pagtatanong. Nagkaroon ng pagtigil sa telepono. Pagkatapos ay nagsalita si Alfonso nang may mas malambot, mas matamis na boses. Masaya akong marinig iyan at paumanhin kung ito ay hindi nararapat, ngunit hindi ko kayo maalis sa aking isip, kayong dalawa, ikaw at si Maya. Umupo si Perla sa kama na kaniyang inayos lang. Nang hina ang kaniyang mga binti. Bakit? Tanong niya. Bagaman alam niyang hindi niya dapat itanong. Hindi ko alam. Pag-amin ni Alfonso, tila parehong naguguluhan sa kaniyang nararamdaman. Ito ang pinakakakaibang bagay. Simula nang umalis kayo sa aking examining room, mayroon akong patuloy na pakiramdam ng pagkawala na para bang may mahalagang nawala. Alam kong tila walang kabuluhan ito. Tayo ay mga estranghero. Oo, sabi ni Perla nang may luha na nagliliyab sa kaniyang mga mata. Mga estranghero. Pero hindi ganoon ang pakiramdam, giit ni Alfonso. Nang makita kita, nang magtama ang ating mga kamay, may naramdaman ako, isang koneksyon, at alam kong naramdaman mo rin iyon. Ipinikit ni Perla ang kaniyang mga mata. Hindi ito maaaring mangyari, hindi niya maaaring hayaan ang kaniyang sarili na umasa. Hindi na, Dr. Alfonso. Alfonso, tawagin mo akong Alfonso. Alfonso. Ang pangalan ay parang pulot sa kaniyang dila, matamis at pamilyar,
kailangan kong bumalik sa trabaho. Teka, pakiusap. Mabilis na sabi ni Alfonso. Pwede ba tayong magkita magkape? Alam kong hindi ito karaniwan, ngunit kailangan kong intindihin kung bakit ko nararamdaman ito. Bawat self-preservation instinct ay sumisigaw kay Perla na tanggihan, ngunit ang kaniyang puso, ang hangal na puso na hindi kailanman tumigil sa pagmamahal sa kaniya, ay nagsalita bago pa man siya mapigilan ng kaniyang utak. Sige, kailan? Bukas. May paborito ka bang lugar? Naisip ni Perla na hindi maaaring malapit sa kanilang tirahan, hindi maaaring ipagsapalaran na malaman ni Mrs. Bautista. May cafe sa Malate, ang pangalan ay Kape at Kwento. Alam mo ang lugar, hahanapin ko. 5:00 ng hapon, darating ako doon. Matapos ibaba ang telepono, tinitigan ni Perla ang kaniyang cellphone. Nagtataka kung nagawa ba niya ang pinakamalaking pagkakamali sa kaniyang buhay o marahil ay binibigyan siya ng tadhana ng pangalawang pagkakataon. Kinabukasan, nakatayo si Perla sa harap ng kaniyang maliit na aparador, hindi alam kung ano ang isusuot. Paano ka magbihis para makipagkita sa iyong tunay na pag-ibig na hindi ka naaalala? Paano ka haharap sa ama ng iyong anak na hindi alam na mayroon siyang anak? Sa huli ay pinili niya ang isang simpleng dark blue na damit, ang tanging magandang damit na mayroon siya. Tinitigan niya ang salamin. Nagbago na siya sa loob ng 5 taon. Mas payat ang kaniyang mukha. May mga itim na bilog sa ilalim ng kaniyang mga mata mula sa walang tulog na gabi at mga taon ng pag-aalala. Ang kaniyang katawan ay may mga marka ng pagbubuntis at pagtatrabaho ng husto. Hindi na siya ang maliwanag na estudyante na kilala ni Alfonso. Isa siyang single mother na nakipaglaban upang mabuhay araw-araw. Ang ganda mo, sabi ni Jenny, na pumayag na alagaan si Maya. Ayos lang ang lahat. Hindi ko alam kung kaya ko ito, pag-amin ni Perla. Kaya mo. Ikaw ang pinakamalakas na babaeng kilala ko. Pinalaki mo ang isang magandang anak mag-isa. Nakayanan mo ang isang nakakasirang pagkawala. Kaya mo itong harapin. Niyakap ni Perla ang kaniyang pinsan. Nagpapasalamat sa kaniyang walang sawang suporta. Pagkatapos ay hinalikan niya si Maya na naglalaro ng kaniyang manika sa sahig. Saan ka pupunta, Mami? Tanong ni Maya nang may pag-usisa ng bata. May inaayos na importante, mahal ko, sagot ni Perla. Babalik agad si Mami. Ang Kape at Kwento ay nasa isang tahimik na kalye sa Malate, isang lugar na madalas nilang puntahan ni Alfonso. Dumating siya ng 15 minuto ng maaga at pumili ng isang mesa sa sulok kung saan niya makikita ang pinto. Mabilis ang tibok ng kaniyang puso na parang tambol ng digmaan. Eksaktong 5:00 ng hapon, pumasok si Alfonso. Nakasuot siya ng jeans at casual shirt, walang puting lab coat ng doktor. Mas mukha siyang bata sa ganoon, mas katulad ng Alfonso na kilala niya. Hinanap ng kaniyang mga mata ang buong cafe hanggang sa makita siya at nagningning ang kaniyang mukha ng may ngiti. Hello, sabi ni Alfonso habang papalapit sa mesa. Salamat sa pagdating. Hello, sagot ni Perla. Ang kaniyang boses ay halos hindi matatag. Umupo si Alfonso sa harap niya at sa isang sandali ay nagtitigan lamang sila. Si Alfonso ang bumabasag sa katahimikan. May kailangan akong aminin. Kakaiba, sabi niya habang hinihimas ang kaniyang buhok ng may kinakabahang kilos na napakakilala rin kay Perla. Kagabi hinanap ko ang cafe na ito sa internet, ang Kape at Kwento, at nang makita ko ang mga litrato ng lugar, mayroon akong pinakamalakas na pakiramdam na nakapunta na ako rito dati. Huminto ang puso ni Perla. Ito ang lugar nila dati, ang lugar kung saan sila nagugol ng mga oras sa pag-uusap tungkol sa lahat at wala, ang lugar kung saan nila ibinahagi ang kanilang unang halik, ang lugar kung saan siya niyaya ni Alfonso na magpakasal gamit ang isang singsing na binili mula sa kaniyang unang suweldo bilang isang intern doctor. Posible, mahinang sabi ni Perla, kaya magkakilala nga tayo. Magkakilala dati? Giit ni Alfonso. Sumandal pasulong.
pakiusap, maging tapat ka sa akin. Humugot ng malalim na hininga si Perla. Ito na ang oras pwede niyang sabihin ang totoo o patuloy na magsinungaling, ngunit tinitigan niya ang mga berdeng mata na minsan ay tumitig sa kaniya ng may labis na pagmamahal at alam niyang hindi na siya makapagsisinungaling. Oo, pag-amin niya, magkakilala tayo 5 taon na ang nakakaraan. Bumuntong hininga si Alfonso na tila may pinaghalong relief at frustration. Alam kong hindi ako baliw. Ano ang nangyari? Bakit hindi kita naaalala? Naaksidente ka sa kotse, paliwanag ni Perla. Bawat salita ay parang kutsilyo sa kaniyang puso. Nagkaroon ka ng amnesia. Sinabi ng doktor na nawalan ka ng alaala ng 2 taon bago ang aksidente. Diyos ko, bulong ni Alfonso, habang hinihimas ang kaniyang mukha. Ikinuwento sa akin ng nanay ko ang tungkol sa aksidente, ngunit hindi niya binanggit na mayroong isang mahalagang tao sa buhay ko na nakalimutan ko. May sariling dahilan ang nanay mo, sabi ni Perla nang may kapaitan. Anong klasing dahilan? Nag-aalangan si Perla. Gaano karami ang dapat niyang sabihin? Lahat ng sabay-sabay o unti-unti. Isang waiter ang lumapit at nag-order sila. Kape para kay Alfonso, salabat para kay Perla. Nang umalis ang waiter, hinawakan ni Alfonso ang kamay ni Perla sa ibabaw ng mesa, nagpapadala ng kuryente sa kaniyang braso. Pakiusap, sabi ni Alfonso. Kailangan kong malaman kung ano tayo dati sa isa't isa. Tayo ang lahat, sabi ni Perla. Tuluyang bumagsak ang luha. Minahal natin ang isa't isa, Alfonso. Magpapakasal tayo. Natahimik si Alfonso, nanigas, nagpoproseso ng kaniyang mga salita. Hinanap ng kaniyang mga mata ang mukha ni Perla na para bang makikita niya roon ang katotohanan. Minahal natin ang isa't isa, ulit niya. At matapos ang aksidente, sinabi sa akin ng nanay mo, patay ka na, sabi ni Perla. Basag ang kaniyang boses. 3 araw matapos sa ospital, sinabi niya na namatay ka dahil sa komplikasyon. Pinigilan niya akong makita ka. Pinalayas niya ako. Nagluksa ako sa pagkawala mo. Nagluksa ako sa pagkawala mo sa loob ng 5 taon. Naniniwala akong patay ka na hanggang ng gabing iyon sa ospital. Diyos ko. Tumayo si Alfonso bigla. Nagsimulang maglakad-lakad. Hindi ito maaaring totoo. Hindi gagawin iyan ng nanay ko. Imposible. Hindi ka gusto ng nanay mo sa buhay mo, sabi ni Perla. Nanatiling kalmado bagaman magulo ang loob niya. Akala niya, kasama mo lang ako dahil sa pera mo. Kalokohan iyon. Kung mahal natin ang isa't isa, mahirap ako, Alfonso, mahirap pa rin ako. Nag-nursing ako sa scholarship, mula ako sa isang maliit na bayan. Ang pamilya mo ay napakayaman. Akala ng nanay mo na gold digger ako. Huminto si Alfonso, tinitigan siya ng masinsinan. At totoo ba iyon? Ang tanong ay masakit, ngunit naintindihan ni Perla. Hindi niya siya naaalala. May karapatan siyang mag-alinlangan. Hindi, sabi niya, nang may katiyakan. Minahal kita. Minahal kita ng buong puso ko. Hanggang sa akala ko ay patay ka na, gusto ko na ring mamatay. Minahal kita ng labis kaya iniwan ko ang lahat. Ang aking karera, ang aking mga pangarap, ang aking buhay sa siyudad dahil bawat sulok ay nagpapaalala sa akin sa iyo at napakasakit. Minahal kita noon. At Diyos ko, mahal pa rin kita ngayon. Ang mga salita ay nanatili sa hangin sa pagitan nila. Tinitigan siya ni Alfonso na para bang nakikita siya sa unang pagkakataon, talagang nakikita siya. Kung mahal natin ang isa't isa ng ganito, mahinang sabi ni Alfonso habang bumabalik sa upuan. Bakit hindi ka lumaban para sa akin? Bakit ka umalis nang sabihin ng nanay ko na patay na ako? Dahil durog ako, sagot ni Perla. Dahil nag-iisa ako at takot, at dahil huminto siya, alam niyang magbabago ang lahat. Dahil ano? Giit ni Alfonso. Dahil nagbubuntis ako sa anak mo. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Tinitigan siya ni Alfonso nang walang kurap, nagpoproseso ng bomba na sumabog sa pagitan nila. Maya, bulong niya sa huli. Maya anak ko,
Hindi iyon tanong. Iyon ay isang realisasyon. Tumango si Perla. Tuluyang bumagsak ang luha sa kaniyang pisngi. May anak ako, sabi ni Alfonso. Ang kaniyang boses ay puno ng paghanga. May 4 na taong gulang akong anak at hindi ko alam. Tumayo siya muli. Sa pagkakataong ito ay lumakad patungo sa pinto ng kafe. Sa loob ng isang nakakagulat na sandali, inakala ni Perla na aalis siya, iiwan siya doon. Ngunit kailangan lang ni Alfonso ng sariwang hangin. Tumayo siya sa pasukan, humihinga ng malalim, sinusubukang iproseso ang impormasyon na nagpabaliktad sa kaniyang mundo. Naghihintay si Perla, binigyan siya ng espasyo, nagdarasal sa kaniyang puso na huwag niya siyang kamuhian, huwag isipin ang pinakamasama tungkol sa kaniya. Sa huli ay bumalik si Alfonso sa upuan, hinawakan ang 2 kamay ni Perla sa kaniya at tinitigan siya ng mga mata na puno ng emosyon. Ang mga mata na iyon, sabi niya, ang mga mata ni Maya ay ang aking mga mata. Nakita ko iyon sa ospital, ngunit hindi ko nagawa ang koneksyon. Anak mo siya, kumpirma ni Perla. At napakagaling niya, Alfonso. Matalino siya at mabait at malakas. Napakapariho niya sa iyo na minsan masakit siyang tingnan. Bakit hindi mo ako hinanap? Tanong ni Alfonso. Nang malaman mong buhay ako, bakit hindi mo agad sinabi sa akin sa ospital? Nagulat ako, pag-amin ni Perla, at natakot ako. Hindi ko alam kung paano ka nagbago sa loob ng 5 taon. Hindi ko alam kung ikaw pa rin ang lalaking kilala ko. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin o kung iisipin mo na sinusubukan kong bitagin ang isang matagumpay na doktor na may anak na hindi niya. May mga mata ko si Maya, sabi ni Alfonso nang may maliit na ngiti. Iyan lang ang lahat ng ebidensya na kailangan ko. Ngunit kung gusto mo, maaari tayong gumawa ng DNA test. Hindi dahil sa nag-aalinlangan ako sa iyo, kundi para sa legal na dokumentasyon. Siga, tinanggap ni Perla. Natahimik sandali si Alfonso. Ang kaniyang hinlalaki ay pinisil ang likod ng kamay ni Perla nang hindi namamalayan. Ito ay isang napakapamilyar na galaw, napakatipikal niya, hanggang sa kailangan pigilan ni Perla ang hikbi. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa kaniya, sabi ni Alfonso sa huli. Ikwento mo ang lahat tungkol sa anak ko. At ginawa ni Perla, ikinayonto niya ang tungkol sa kaniyang pagbubuntis, kung paano siya mag-isang nanganak sa isang pampublikong ospital sa Iloilo na tanging ang kaniyang inalang ang humahawak sa kaniyang kamay. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga unang hakbang ni Maya, ang kaniyang mga unang salita. Ikinuwento niya kung paano gusto ni Maya ang mga fairy tale books at mga hayop. Kung paano gusto niyang maging doktor paglaki niya, bagaman hindi niya alam na doktor ang kaniyang ama. Ikinuwento niya ang tungkol sa mahihirap na gabi, ang mga sandali kung kailan kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagbili ng pagkain o pagbabayad ng upa. Ikinuwento niya ang lahat. Nakinig si Alfonso nang may luha sa kaniyang mga mata, nagpoproseso ng 5 taon ng nawawalang buhay. Paumanhin, sabi niya, nang matapos si Perla. Paumanhin na wala ako doon. Paumanhin na kailangan mong pagdaanan ang lahat ng iyon mag-isa. Hindi mo kasalanan, sabi ni Perla. Hindi mo hiningi ang aksidente. Hindi mo hiningi ang amnesia, pero ang nanay ko. Pinigilan ni Alfonso ang kaniyang panga. Alam ng nanay ko, alam niya ang tungkol sa iyo, tungkol sa sanggol, at sinabi niya sa iyo na patay ako. Pinigilan niya ako sa sarili kong anak. Kinamuhi ko siya ng matagal, pag-amin ni Perla. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ko na ang pagkamuhi ay nilalason lang ako. Kaya nagpasya akong mag-focus kay Maya, bigyan siya ng pinakamahusay na buhay na kaya ko. Napakagaling mo, sabi ni Alfonso nang may taos-pusong paghanga. Pinalaki mo ang ating anak mag-isa, nagtatrabaho ng husto, isinakripisyo ang sarili mong mga pangarap. Ikaw ang pinakamalakas na tao na kilala ko. Ginawa ko lang ang gagawin ng sinumang ina. Hindi, giit ni Alfonso. Hindi lahat ng ina. Pinili mong panatilihin siya nang inalok ng nanay ko ng pera para ipa-abort ang iyong pagbubuntis, hindi ba? Tumango si Perla.
Pinili mong lumaban ng mas madali ang sumuko. Napakagaling mo, Perla. Ang tunog ng kaniyang pangalan sa mga labi ni Alfonso ay nagpatibok ng mabilis sa kaniyang puso. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ni Perla. Saan tayo pupunta mula rito? Natahimik si Alfonso, nag-iisip. Gusto kong makilala ang anak ko. Gusto kong maging bahagi ng buhay niya kung papayagan mo. At gusto kong huminto siya. Pinipili ang kaniyang mga salita ng maingat. Gusto kitang makilala muli. Alam kong hindi ko naaalala ang ating nakaraan. Ngunit mayroong isang bagay sa iyo, Perla. Isang bagay na nagpaparamdam sa aking puso na kinikilala ang hindi maabot ng aking isip. Hindi papayag ang nanay mo, babala ni Perla. Kapag nalaman niyang nagkita tayo, gagawin niya ang lahat upang paghiwalayin tayong muli. 32 na ako, sabi ni Alfonso nang may katiyakan. Hindi na ako ang 25 taong gulang na bata na kaya niyang manipulahin. Nakabuo na ako ng sarili kong buhay, sarili kong medical practice. Hindi ako umaasa sa kaniya. At sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaan na sirain niya ang anumang bagay na maaari nating itayo muli. Paano kung hindi natin ito maitayo muli? Tanong ni Perla. Pinapayagan ang sarili na maging mahina. Paano kung ang iyong mga alaala ay hindi mo ako kayang mahalin sa parehong paraan? Sumandal si Alfonso sa ibabaw ng mesa. Ang kaniyang mukha ay ilang sentimetro lang mula sa mukha ni Perla. Kung gayon, bubuo tayo ng bago. Hindi ko maipapangako na mababawi ko ang mga alaalang iyon. Sinabi ng doktor na malamang hindi kailanman, ngunit maipapangako ko na gusto kong subukan na mayroong isang bagay sa iyo na tumatawag sa akin sa paraang hindi ko maipaliwanag. At iyon ay tiyak na nangangahulugan ng isang bagay, hindi ba? Gusto ni Perla na maniwala. Gusto niyang maniwala na ang tunay na pag-ibig ay lampas sa mga alaala, na ang kanilang relasyon ay napakalalim kaya kahit ang amnesia ay hindi ito kayang burahin ng tuluyan. Sige, sabi niya sa huli. Subukan natin. Ang ngiti ni Alfonso ay nagpaliwanag sa buong cafe. Kinuha niya ang kaniyang cellphone at tinawagan ang isang numero. Anong ginagawa mo? Tanong ni Perla. Kinakansel ako ang aking schedule sa practice para sa nalalabi ng araw na ito, sabi ni Alfonso. Gusto kong makita ang anak ko ngayon, kung hindi ka tutol. Puno ng pag-asa at takot ang puso ni Perla sa parehong sukat. Sige, pero Alfonso, kailangan nating maging maingat sa kung paano natin sasabihin sa kaniya. Alam ko, sabi ni Alfonso. Hindi ko kailangang sabihin sa kaniya na ako ang kaniyang ama ngayon. Maaari akong maging kaibigan niya muna, makuha ang kaniyang tiwala, gawin ito ng unti-unti. Kalahating oras pagkatapos ay nakatayo sila sa harap ng gusali kung saan nakatira si Perla habang umaakyat sa hagdan. Humingi ng paumanhin si Perla para sa simpleng apartment. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, sabi ni Alfonso. Ito ay isang tahanan na puno ng pagmamahal, iyon ang mahalaga. Nang buksan ni Jenny ang pinto, lumaki ang kaniyang mga mata nang makita si Alfonso. Diyos ko, bulong ni Jenny. Si Alfonso, Perla. Pakilala ni Perla. Alfonso, ito ang pinsan ko, si Jenny. Nagkamay ng awkward si Jenny. Pasok po kayo, sabi ni Jenny. Nagbago ang plano, sabi ni Perla, nang may maliit na ngiti. Mami! Tumakbo si Maya kay Perla, niyakap ang kaniyang mga binti. Pagkatapos ay nakita niya si Alfonso at nahihiyang nagtago sa likod ng kaniyang ina. Lumuhod si Alfonso upang maging kaantas niya. Ang kaniyang mukha ay puno ng emosyon nang makita ang kaniyang anak sa isang konteksto na hindi ospital. Hello Maya, naaalala mo ako? Ako ang doktor na sumuri sa iyo nang hindi ka magaling. Tinitigan siya ni Maya ng malalaking mata, kaparehong-kapareho ng sa kaniya, dahan-dahan siyang tumango. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Alfonso, nang may malambot na boses. Opo, sagot ni Maya nang may maliit na boses.
Binigyan ako ni Mami ng gamot at hindi na masakit ang tiyan ko. Masaya akong marinig iyon. Napakabuti ng pag-aalaga sa iyo ng mami mo ano. Masiglang tumango si Maya. Ang pinakamahusay si Mami. Ngumiti si Alfonso, tinitigan si Perla ng mga mata na puno ng pagmamahal. Sumasang-ayon ako. Napaka-espesyal ng mami mo. Sa sumunod na 2 oras, nakipaglaro si Alfonso kay Maya, nagbasa ng fairy tales, nagtayo ng tore gamit ang mga block at nakinig sa kaniyang mga kwento tungkol sa kaniyang paboritong manika. Pinagmasdan sila ni Perla at Jenny mula sa kusina habang naghahanda ng tsaa. Hindi ako makapaniwala na narito siya, bulong ni Jenny. Hindi ako makapaniwala na buhay siya. Ako rin, pag-amin ni Perla, pinagmasdan si Alfonso na pinapatawa si Maya. Parang panaginip. Ano ang gagawin mo sa nanay niya? Hindi ko alam, ngunit sinabi ni Alfonso na siya ang bahala na sa pagkakataong ito ay magiging iba. Sana tama ka. Dahil kung susubukan kang saktan muli ng masamang babaeng iyon, alam ko, sabi ni Perla. Ngunit kailangan kong maniwala na sa pagkakataong ito ay mayroon tayong pagkakataon para kay Maya kung hindi para sa akin. Nang sa huli ay naghanda ng umalis si Alfonso, niyakap siya ni Maya ng kusa. Nanigas si Alfonso ng 1 segundo, pagkatapos ay niyakap ang kaniyang anak ng mahigpit, ipinikit ang kaniyang mga mata na para bang gusto niyang ukitin ang sandaling ito sa kaniyang alaala magpakailanman. Babalik ka ulit, Daddy? Tanong ni Maya. Kung sasabihin ng mami mo na pwede, gustong-gusto ko, sagot ni Alfonso, tinitigan si Perla. Pwede kang bumalik anumang oras, sabi ni Perla. Sa pinto huminto si Alfonso. Salamat, mahina niyang sabi. Salamat sa pagpapanatili sa kaniya, sa pagpapalaki sa kaniya na napakalakas. Hindi ko alam kung paano ako magsisimulang magpasalamat sa iyo. Siya ang iyong pasasalamat, sabi ni Perla. Siya ang pinakamahusay na bahagi nating dalawa. Kinuha ni Alfonso ang kamay ni Perla at malumanay na hinalikan. Ito ay isang simpleng galaw, ngunit puno ng pangako. Bukas ay day off ko, sabi niya. Pwede ba tayong gumawa ng isang bagay na magkasama? 3 marahil pumunta sa parke. Gusto iyon ni Maya. At ikaw gusto mo? Ngumiti si Perla, pinapayagan ang sarili na makaramdam ng pag-asa sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Oo, gusto ko. Ang mga sumunod na araw ay isang halo ng kaligayahan at pag-iingat. Araw-araw dumarating si Alfonso, gumugol ng oras kay Maya, nakikilala siya at nahuhulog ang loob sa kaniyang anak. Ngunit gumugol din siya ng oras kay Perla, nagtatanong tungkol sa kanilang nakaraan, nakikinig sa mga kwento tungkol sa kanilang relasyon, sinusubukang ibalik ang nawala. Isang hapon habang natutulog si Maya, nakaupo si Alfonso at Perla sa maliit na balkonahe ng apartment. Pumunta ako sa ospital ngayon, sabi ni Alfonso. Sinuri ko ang aking medical records ng aksidente at tama ka. Nawalan ako ng alaala sa loob ng 2 taon, ngunit may iba pa. Nakakita ako ng mga tala mula sa unang ilang linggo matapos ang aksidente. Sinabi ng nanay ko sa mga doktor na walang sinumang mahalaga sa buhay ko, na single ako at walang kasintahan. Oo naman ginawa niya. Nakakita rin ako ng isang kawili-wiling bagay. Sa unang ilang linggo bago tumigas ang amnesia, tila patuloy kong binabanggit ang isang pangalan. Anong pangalan? Tanong ni Perla, bagaman alam na ng kaniyang puso. Perla, sabi ni Alfonso, tinitigan siya ng masinsinan. Patuloy akong nagtatanong tungkol kay Perla. At sa bawat pagkakataon, sinabi ng nanay ko, naguguluhan siya. Epekto iyon ng gamot, na puno ng luha ang mga mata ni Perla. Hinanap mo ako? Ang isang bahagi ko ay palaging hinahanap ka, sabi ni Alfonso, hinawakan ang kaniyang kamay. Sa loob ng 5 taon ay mayroon akong walang laman sa aking dibdib na para bang may mahalagang nawawala. Sinabi ng doktor na normal iyon pagkatapos ng traumatic amnesia, ngunit hindi lang iyon pagkawala ng alaala. Iyon ay pagkawala mo, Perla.
Marami na akong naisip tungkol dito, patuloy ni Alfonso. Tungkol sa atin. At alam kong sinabi mong mahal mo pa rin ako, ngunit hindi ko naaalala ang ating pag-ibig. Hindi ko naaalala ang ating unang date, ang ating unang halik, lahat ng mga bagay na nagpahulog sa atin sa pag-ibig. Lumubog ang puso ni Perla. Ito na ang kaniyang pagtanggi. Ang katotohanan na hindi mo kayang mahalin ang isang taong hindi mo naaalala. Ngunit, sabi ni Alfonso, itinaas ang kaniyang baba upang tinitigan ang kaniyang mga mata, bawat araw na ginugugol ko sa iyo, bawat sandali na ibinabahagi natin, nahuhulog ako sa pag-ibig sa iyo muli. Hindi ito ang parehong pag-ibig na mayroon tayo dati. Bago ito, sariwa ito, ngunit totoo. Perla, ito ay kasing totoo ng anumang naramdaman ko. Talaga? Bulong ni Perla. Halos hindi makapaniwala. Talaga? Kumpirma ni Alfonso. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa nanay ko. Hindi ko alam kung paano natin haharapin ang lahat ng komplikasyong ito. Ngunit alam kong gusto kong subukan ito. Gusto kong maging ama ni Maya. Gusto kong maging bahagi ng buhay mo. Gusto kong makita kung saan tayo dadalhin nito. Niyakap ni Perla si Alfonso at niyakap siya ni Alfonso ng mahigpit. Hinihinga ang kaniyang amoy, nararamdaman kung paano siya perpektong nagkakasya sa kaniyang mga yakap, na para bang naalala ng kanilang mga katawan ang hindi maaalala ng kanilang isip. Naghalikan sila at parang umuwi matapos ang mahabang paglalakbay, pamilyar at bago ng sabay. Iyon ang lahat ng pinangarap ni Perla at higit pa, mahal kita. Bulong niya sa kaniyang mga labi. Hindi ko kailanman tinigilan ang pagmamahal sa iyo. Kung gayon, tulungan mo akong maalala, sabi ni Alfonso. Hindi sa mga nawawalang alaala kundi sa mga bago. Tulungan mo akong mahulog sa pag-ibig sa iyo araw-araw. Ngunit ang kanilang babol ng kaligayahan ay hindi maaaring magtagal magpakailanman. Isang linggo pagkatapos, habang bumibisita si Alfonso, tumunog ang kaniyang cellphone. Ang nanay ko, kailangan kong sagutin, sabi ni Alfonso nang may asim na mukha. Patuloy siyang tumatawag ng walang tigil. Sige, sabi ni Perla bagaman masakit ang tiyan niya sa kaba. Umalis si Alfonso sa balkonahe upang magsalita. Nakita ni Perla na nagbago ang kaniyang ekspresyon mula neutral, naging tensyon, naging galit na galit. Hindi nanay, sabi ni Alfonso ng malakas. Hindi ko ito tatalakayin. Hindi mo iyon pakialam. Dahil ako ay isang nasa hustong gulang at kaya kong gumawa ng sarili kong desisyon. Pupuntahan ko kayo bukas at personal tayong mag-uusap. Ibinaba niya ang telepono at bumalik sa loob. Ang kaniyang mukha ay isang maskara ng pinipigilang galit. Paano niya nalaman? Tanong ni Perla. Hindi ko alam, sabi ni Alfonso. Ngunit alam niya na nagkita tayo. Inaaway niya akong pumunta sa bahay ng pamilya bukas. Pupunta ka, ano? Oo, sabi ni Alfonso nang may determinasyon. Ngunit hindi mag-isa. Sasama ka sa akin. Oras na upang harapin natin ito ng magkasama. Mabilis ang tibok ng puso ni Perla sa takot. Alfonso, hindi ako sigurado na magandang ideya iyon. Kinamumuhian ka ng nanay mo at oras na upang maintindihan niya na hindi iyon mahalaga, na ikaw at si Maya ay ang aking pamilya ngayon, na hindi niya ako kayang kontrolin muli. Ang marangyang bahay ng pamilya Alfonso ay eksaktong naalala ni Perla, malaki, malamig, nakakatakot. Nang pumasok sila ng magkahawak kamay, naghihintay si Mrs. Bautista sa kanila sa main living room. Alfonso, sabi ni Mrs. Bautista, ganap na hindi pinapansin si Perla. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, alam ko ang ginawa mo, sagot ni Alfonso nang may kalmado ngunit nakamamatay na boses. Alam kong sinabi mo kay Perla na patay ako. Alam kong pinigilan mo ang anak ko sa akin sa loob ng 5 taon. Hindi kumurap si Mrs. Bautista. Ginawa ko ang kailangan upang protektahan ka. Protektahan ako, tumawa si Alfonso nang walang kagalakan. Mula sa ano? Eksakto, mula sa kaniya. Itinuro ni Mrs. Bautista si Perla nang may pagkasuklam,
mula sa gold digger na gusto lang ang iyong pera. Hindi kailanman humingi si Perla ng kahit isang sentimo mula sa akin, sabi ni Alfonso. Pinalaki niya ang ating anak mag-isa nang walang anumang tulong, nang walang anumang hinihingi mula sa akin. Nagtrabaho siya bilang isang maid upang buhayin siya. Paano iyon eksaktong nagpapagold digger sa kaniya? Dahil ngayon na alam niyang buhay ka, narito siya, sagot ni Mrs. Bautista. Inaangkin na sa iyo ang bata, naghahanap ng pinansyal na suporta. Sa akin ang bata, sabi ni Alfonso. May mga mata ko siya, ang ngiti ko, kahit ang aking ugali na kagat-kagat ang labi kapag nag-iisip. Siya ang anak ko at mahal ko siya. Alfonso, nawalan ka ng alaala, sabi ni Mrs. Bautista, nagbabago ng taktika. Maaaring sabihin sa iyo ng babaeng ito ang anumang bagay at maniniwala ka. Paano mo malalaman na mayroon talaga kayong relasyon? Dahil sinasabi sa akin ng bawat instinct sa aking katawan, sagot ni Alfonso. Dahil kapag hinawakan ko siya, may naramdaman akong hindi ko maipaliwanag. Dahil kapag kasama ko siya, pakiramdam ko ay sa wakas ay natagpuan ko ang nawawalang bahagi sa aking buhay. Tinitigan ni Mrs. Bautista si Perla nang may purong pagkamuhi. Ginawa mo ito? Minanipula mo siya dati at minanipula mo siya ngayon. Hindi, sabi ni Perla, nahanap ang kaniyang boses at lakas ng loob. Minahal ko siya ng buong puso ko. At nang akala ko ay patay siya, ang isang bahagi ko ay namatay din. Hindi ako dumating upang hanapin ang kaniyang pera. Dumating ako sa siyudad na ito upang maghanap ng trabaho. Wala nang iba, ang pagkikita kay Alfonso ay isang pagkakataon. Hindi ako naniniwala sa pagkakataon, sabi ni Mrs. Bautista. Kung gayon, maniwala ka o hindi, sabi ni Alfonso. Wala na akong pakialam. Gusto kong malaman mo ito, nanay. Si Perla at Maya ay ang aking pamilya. Magiging bahagi ako ng buhay nila. Sasamahan ko sila sa pinansyal. Naroroon ako. Magiging ama ako na dapat ako mula sa simula. Kung gagawin mo iyan, banta ni Mrs. Bautista, tatanggalin ko ang iyong mana. Sige, sabi ni Alfonso nang walang pag-aalinlangan. Hindi ko na kailangan ang pera mo. Mayroon akong sarili kong practice, sarili kong tagumpay. Binuo ko iyon mag-isa nang walang tulong mo. Kaya sige, ibigay mo ang iyong kayamanan sa sinumang gusto mo. Wala akong pakialam. Nawalan ng salita si Mrs. Bautista sa unang pagkakataon sa kaniyang buhay. Ngunit ang hindi mo gagawin, patuloy ni Alfonso, ay pigilan ako sa aking anak. Kung susubukan mo, pupunta ako sa media. Sasabihin ko sa mundo kung paano ka nagsinungaling sa isang buntis tungkol sa aking pagkamatay. Kung paano mo pinigilan ang isang apo sa kaniyang ama. Sa tingin mo, paano iyan makakaapekto sa iyong pinahahalagahang reputasyon? Namula ang mukha ni Mrs. Bautista sa galit. Hindi ka maglalakas loob. Subukan mo lang at tingnan, sabi ni Alfonso. Binibigyan kita ng pagpipilian, nanay. Maaari mong tanggapin si Perla at Maya sa aming buhay ng sibilisado o maaari mong tanggihan kami at mawawala sa iyo ang iyong nag-iisang anak magpakailanman. Ikaw ang pipili. Sa gayon, hinawakan ni Alfonso ang kamay ni Perla at lumabas sila mula sa marangyang bahay. Iniwan si Mrs. Bautista na nanigas sa gitna ng sala. Sa wakas ay huminga si Perla. Napaka-intense. Dapat noon pa ito ginawa, sabi ni Alfonso. Dapat ay hinarap ko siya ng ganito, 5 taon na ang nakakaraan nang tanggihan niya tayo. Marahil kung ginawa ko iyon, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Hindi natin alam iyon, sabi ni Perla. Maaaring nangyari pa rin ang aksidente. Marahil. Ngunit hindi sana kailangang dumaan ka sa lahat ng iyon mag-isa. Narito ako ngayon, sabi ni Perla, hinawakan ang kaniyang kamay. Narito tayo ngayon. Iyon ang mahalaga. Sa mga sumunod na linggo, ganap na isinama si Alfonso sa kanilang buhay. Sinabi niya kay Maya na siya ang kaniyang ama. At sa sorpresa ng dalawa, madali itong tinanggap ng bata
na para bang sa isang lugar sa kaniyang puso ay palagi na niyang alam. Kaya mayroon na akong daddy? Tanong ni Maya. Ang kaniyang malalaking berdeng mata ay puno ng paghanga. Oo, maliit na prinsesa, sabi ni Alfonso. Lumuhod sa harap niya. Labis akong humihingi ng paumanhin na wala ako rito dati. Ngunit ngayon ay narito ako at hindi na ako aalis. Pangako ni Daddy? Tanong ni Maya. Iniabot ang kaniyang maliit na hinlalaki. Isinabit ni Alfonso ang kaniyang hinlalaki sa hinlalaki ng kaniyang anak. Pangako. Ipinilit ni Alfonso na suportahan sila sa pinansyal. Nakahanap siya ng mas magandang apartment para kay Perla sa isang mas ligtas na kapitbahayan. Ipinilit niyang bayaran ang kindergarten ni Maya, ang kaniyang mga damit, lahat. Tumanggi si Perla sa simula, sanay sa kaniyang kasarinlan, ngunit nanatiling matatag si Alfonso. Pakiusap, sabi niya, hayaan mo akong gawin ito. Hayaan mo akong bayaran ang 5 taon na nawala. Hayaan mo akong alagaan ang aking pamilya. Pamilya niya. Ang mga salitang iyon ay nagpahina sa puso ni Perla. Ngunit ang pinakamahalaga, iminungkahi ni Alfonso ang isang bagay na hindi kailanman inakala ni Perla na posible. Bumalik sa kolehiyo, sabi niya isang gabi habang naghahapunan silang magkasama, si Maya ay natutulog sa kaniyang silid. Tapusin mo ang iyong nursing degree. Alfonso, hindi ko kaya. Kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong alagaan si Maya. Kaya kong alagaan si Maya, giit ni Alfonso. At kaya kong bayaran ang iyong tuition sa kolehiyo. Iyan ang pinakamaliit na magagawa ko. Sobra na iyan, protesta ni Perla. Hindi, sabi ni Alfonso, hinawakan ang kaniyang kamay. Hindi sapat, hindi kailanman sapat upang mabayaran ang nawala sa iyo. Ngunit, hayaan mo akong subukan. Hayaan mo akong tulungan kang makamit muli ang iyong mga pangarap. Nang may luha sa kaniyang mga mata, tinanggap ni Perla. 6 na buwan pagkatapos, bumalik si Perla sa Universidad ng Pilipinas, nag-aaral muli ng nursing. Mahirap balansehin ang pag-aaral, oras kasama si Maya, at ang kaniyang lumalagong relasyon kay Alfonso. Ngunit masaya siya, mas masaya kaysa sa naramdaman niya sa loob ng maraming taon. Hinay-hinay lang sina Alfonso at Perla. Sa pagkakataong ito ay niligawan niya siya ng tama sa mga hapunan, mga bulaklak, mga romantikong lakad iba sa dati, ngunit maganda rin. Nagtayo sila ng bago ng magkasama. Isang gabi habang naglalakad sila sa liwasang Bonifacio, ang parehong lugar kung saan sila naghalikan sa unang pagkakataon 6 taon na ang nakakaraan, huminto si Alfonso sa ilalim ng isang nagniningning na puno. Ano ang problema? Tanong ni Perla. Sinabi mo na, niyaya kitang magpakasal dito? Sabi ni Alfonso. Sa mismong lugar na ito. Oo, kumpirma ni Perla. Mabilis na tumibok ang kaniyang puso. Sa ilalim ng puno na ito, eksaktong dito, hindi ko naaalala ang sandaling iyon, sabi ni Alfonso, at may kalungkutan sa kaniyang boses. Hindi ko naaalala kung paano kita niyaya. Ano ang sinabi ko? Ano ang naramdaman ko? Ngunit alam ko ang nararamdaman ko ngayon. Lumuhod siya, kinuha ang isang maliit na velvet box mula sa kaniyang bulsa. Nagulat si Perla. Tumulo na ang luha. Perla, sabi ni Alfonso, binuksan ang kahon upang ipakita ang isang magandang singsing na brilyante. Hindi ko maibibigay sa iyo ang nakaraan. Hindi ko maibabalik ang mga nawawalang taon. Ngunit maibibigay ko sa iyo ang kinabukasan. Magpakasal ka sa akin hindi dahil sa kung sino tayo dati, kundi dahil sa kung sino tayo ngayon, dahil mahal kita. Nahulog ako sa pag-ibig sa iyo muli araw-araw, sandali-sandali, at gusto kong patuloy na mahulog sa pag-ibig sa iyo sa buong buhay ko. Oo, hikbi ni Perla. Oo, oo, 1,000 beses. Oo. Isinuksok ni Alfonso ang singsing sa kaniyang daliri at hinalikan siya sa ilalim ng mga bituin, eksaktong tulad ng ginawa niya 6 taon na ang nakakaraan. Lumikha ng mga bagong alaala upang palitan ang mga nawala. Nang gabing iyon matapos silang bumalik sa apartment at mahimbing na ang tulog ni Maya,
Nakaupo si Perla at Alfonso sa maliit na sofa. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Ang bagong singsing ay kumikinang sa daliri ni Perla. Ang katahimikan na bumabalot sa kanila ay hindi isang awkward na katahimikan, kundi isang katahimikan na puno ng kahulugan. Ang katahimikan ng dalawang tao na muling natagpuan ang akala nila ay nawala magpakailanman. Hindi pa rin ako makapaniwala na totoo ito, bulong ni Perla, tinitigan ng singsing sa kaniyang daliri. Minsan, natatakot ako na panaginip lang ito at magigising ako na mag-isa muli. Itinaas ni Alfonso ang kaniyang kamay at malumanay na hinalikan ang kaniyang mga daliri. Totoo ito. Totoo ako. At hindi ako pupunta saan man. Paano natin sasabihin kay Maya? Tanong ni Perla. Ibig kong sabihin, alam na niyang ikaw ang kaniyang ama. Ngunit ang kasal na ito, sasabihin natin sa kaniya bukas, sabi ni Alfonso nang may ngiti, at sigurado akong matutuwa siya. Marahil ay hihilingin niyang maging flower girl, tumawa si Perla. Isang tunog na napakaluwag at masaya, isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig mula sa kaniyang sarili. Tiyak na hihilingin niya ang pinakakinang na damit. Ano man ang gusto niya, sabi ni Alfonso. Ano man ang gusto ninyong dalawa, ibibigay ko ang lahat. Kinabukasan ng umaga, nang magising si Maya at tumakbo sa dining room para mag-almusal, nakita niya ang kaniyang mga magulang na naghihintay sa kaniya nang may misteryosong ngiti. Ano po ang nangyari? Tanong ni Maya nang may mausisang mga mata. Bakit po ngumiti sina Mommy at Daddy? Nagkatinginan sina Perla at Alfonso. Pagkatapos ay lumuhod si Alfonso sa harap ng kaniyang anak. Maya, mahal ko, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Ano po? Lumaki ang malalaking berdeng mata sa pag-asam. Magpapakasal kami ni Mommy, sabi ni Alfonso. Magiging opisyal na pamilya tayo. Ano sa tingin mo? Sa isang sandali, tinitigan lang sila ni Maya. Pagkatapos ay lumitaw ang pinakamalaking ngiti na nakita ni Perla sa kaniyang mukha. Talaga? Sigaw niya. Tumalon sa yakap ni Alfonso. Magiging totoong pamilya tayo? Tulad ng sa fairy tales. Tulad ng sa fairy tales, kumpirma ni Perla, sumali sa yakap ng pamilya at ikaw ang magiging pinakamagandang flower girl. Gusto ko ng kumikinang na damit. Sigaw ni Maya, eksaktong gaya ng hula ni Perla. At korona. Pwede po ba akong magsuot ng korona? Oo naman pwede, sabi ni Alfonso, tumatawa. Karapat-dapat ang aking maliit na prinsesa ng korona. Ang mga sumunod na araw ay puno ng paghahanda sa kasal. Bagaman nagkasundo sina Perla at Alfonso na magkaroon ng isang simple at intimate na seremonya, marami pa ring kailangan ayusin. Si Jenny ay masiglang gumanap bilang isang hindi opisyal na coordinator. Tinutulungan si Perla sa pagpili ng damit, pag-aayos ng catering at pakikipag-ugnayan sa pamilya. Kailangan mong tawagan ang iyong mga magulang, sabi ni Jenny isang hapon habang tumitingin sila sa mga sample ng imbitasyon. Kailangan nilang malaman, bumuntong hininga si Perla, na natiling maayos ang kaniyang relasyon sa kaniyang mga magulang sa buong panahon. Bagaman naghihiwalay ang distansya, sinuportahan nila siya ng walang pasubali nang bumalik siya sa Iloilo na buntis at durog ang puso. Tinulungan nila sa pagpapalaki kay Maya sa mahihirap na unang taon. Karapat-dapat silang malaman ang masayang balitang ito. Tama ka, sabi ni Perla, kinuha ang kaniyang cellphone. Tinawagan niya ang isang napakapamilyar na numero. Matapos ang ilang ring, sumagot ang mainit na boses ng kaniyang ina. Hello, Perla. Bakit, anak? Nanay, sabi ni Perla, nanginginig ang kaniyang boses sa emosyon. Mayroon akong balita, napakahalagang balita. Okay ka ba? Okay ba si Maya? May pag-aalala sa boses ng kaniyang ina. Okay kami nanay. Higit pa sa okay. Si Alfonso buhay si Alfonso. Hindi siya namatay at kami magpapakasal kami. Mahabang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay tunog ng hikbi. Diyos ko, bulong ng kaniyang ina. Diyos ko, Perla, paano? Paano nangyari iyan?
Ikinuwento ni Perla ang lahat tungkol sa gabi sa ospital, tungkol kay Alfonso na nawalan ng alaala, tungkol sa kasinungalingan ni Mrs. Bautista kung paano sila muling nagkita. Nakinig ang kaniyang ina, minsan umiiyak, minsan sumisigaw sa hindi paniniwala. Darating kami, sabi ng kaniyang ina sa huli. Ikaw at si tatay, naroroon kami para sa iyong kasal. Sa wakas ay nakukuha ng aking anak ang kaniyang happy ending. Nang ibaba ni Perla ang telepono, tumulo ang luha sa kaniyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kaligayahan. Isang linggo bago ang kasal, hinarap ni Alfonso ang kaniyang pinakamalaking hamon, ang pagsasabi sa kaniyang ama. Ang relasyon ni Alfonso kay Mr. Bautista ay palaging komplikado. Ang kaniyang ama ay isang abalang tao, madalas nawala sa kaniyang pagkabata at palaging sumusunod sa kagustuhan ni Mrs. Bautista. Ngunit naramdaman ni Alfonso na may karapatan ang kaniyang ama na malaman. Nagkita sila sa isang restaurant, malayo sa bahay ng pamilya at malayo kay Mrs. Bautista. Mukhang mas matanda si Mr. Bautista kaysa sa naaalala ni Alfonso. Halos puti na ang buhok niya ngayon at may pagod sa kaniyang mga mata na wala dati. Tatay, bati ni Alfonso nang umupo sila. Salamat sa paglalaan ng oras upang makipagkita. Ikaw ang anak ko, simpleng sabi ni Mr. Bautista. Oo naman, gusto kitang makita. Nag-order sila ng pagkain sa awkward na katahimikan. Nang umalis ang waiter, nagpasya si Alfonso na diretsuhin na. Tatay, magpapakasal ako. Itinaas ni Mr. Bautista ang kaniyang kilay. Kanino? Kay Perla. Ang babae na nakasama ko bago ang aksidente. Ang babae na sinabi ni nanay na umalis na. Ah, sabi ni Mr. Bautista. At may isang bagay sa kaniyang boses na nagpatigil kay Alfonso. Kaya, alam mo na? Alam mo? Naramdaman ni Alfonso na nagsisimulang umakyat ang galit. Alam mo ang tungkol kay Perla, tungkol sa ginawa ng nanay ko? Bumuntong hininga ng malalim si Mr. Bautista. Hindi ko alam ang lahat, hindi hanggang kamakailan lang. Ngunit oo, alam kong may isang babae, alam kong hindi sang-ayon ang nanay mo, at alam ko huminto siya. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagsisisi. Alam kong may apo na hindi ko kailanman nakita. Maya, sabi ni Alfonso. Ang pangalan niya ay Maya. 4 na taong gulang siya at napakagaling niya. At sa loob ng 4 na taon ng kaniyang buhay, wala ka doon dahil nagpasya ang nanay na magsinungaling. Nagsisisi ako, sabi ni Mr. Bautista. Dapat ay mas matatag ako. Dapat ay mas nagtanong ako. Ngunit alam mo kung paano ang nanay mo kapag mayroon na siyang desisyon. Hindi iyon dahilan, putol ni Alfonso. Pinayagan mo itong mangyari. Pinayagan mo ang nanay na sirain ang buhay ko. Tama ka, pag-amin ni Mr. Bautista. At wala akong depensa. Ang magagawa ko lang ngayon ay humingi ng paumanhin at umasa na bibigyan mo ako ng pagkakataon upang itama ito. Ang lalaki na palagi niyang, bagaman madalas ay wala, ang lalaki na pumili ng madaling paraan sa halip na labanan ang kaniyang asawa. Ang isang bahagi ni Alfonso ay gusto magalit, gusto tanggihan ang paumanhin na ito, ngunit ang isa pang bahagi, ang mas matalinong bahagi, ay alam na ang pagkamuhi ay hindi magdudulot ng anumang kabutihan. Ang kasal namin ay sa susunod na linggo, sabi ni Alfonso sa huli, sa Quiapo Church. Gusto kong naroroon ka, tatay. Nagluluha ang mga mata ni Mr. Bautista. Sigurado ka? Oo. Kailangan makilala ni Maya ang kaniyang lolo at ako, kailangan ko ang aking ama sa araw ng kasal ko. Darating ako. Pangako ni Mr. Bautista. At Alfonso, hindi ako sang-ayon sa ginawa ng nanay mo. Hindi ako kailanman sang-ayon. Tila mabait si Perla. At si Maya ay ang apo ko. Gusto ko siyang makilala kung papayagan mo. Tingnan natin, sabi ni Alfonso. Isang hakbang sa bawat pagkakataon. Mabilis na dumating ang araw ng kasal. Nang umagang iyon, nagising si Perla sa kaniyang apartment na may halo-halong pakiramdam ng kaba at kaligayahan. Naroroon na si Jenny,
tumutulong sa paghahanda ng lahat. Ang mga magulang ni Perla ay dumating mula sa Iloilo kinabukasan at ang kaniyang ina ay umiiyak na simula pa lang ng umaga. "Napakaganda mo," sabi ni nanay ni Perla, tinutulungan ang kaniyang anak na isuot ang kaniyang wedding gown. Ang damit ay simple ngunit elegante, kulay ivory white na may pinong detalye ng lace. "Nanay, huwag na po kayong umiyak," sabi ni Perla, tumatawa bagaman nagluluha ang sarili niyang mga mata. "Masisira po ang makeup ko. Ito ay luha ng kaligayahan," sabi ng kaniyang ina. "Matapos ang lahat ng pinagdaanan mo, sa wakas ay nakukuha mo ang iyong happy ending." "Hindi ito ang wakas," pagtutuwid ni Perla. "Ito ay isang bagong simula." Sa kabilang bahagi ng siyudad, naghahanda si Alfonso sa tulong ng kaniyang kaibigan, si Marco, na pumayag na maging best man. "Kinakabahan ka?" tanong ni Marco. "Sobrang," pag-amin ni Alfonso, "ngunit labis din akong sigurado na ito ang pinakatama na nagawa ko." "Alam mo," sabi ni Marco, "nang una mong ikuwento sa akin ang tungkol kina Perla at Maya, inakala ko na nabaliw ka. Ang paghahanap ng nawawalang pag-ibig, ang anak na hindi mo alam parang drama sa telebisyon. Minsan ang buhay ay mas kakaiba kaysa sa fiction," sabi ni Alfonso ng may ngiti. "At minsan kung mapalad ka, ang iyong buhay ay maaaring maging kasing ganda ng fiction." Ang seremonya ng kasal ay ginanap sa magandang Quiapo Church. Bagaman hindi marami ang mga bisita, pamilya lang at ilang malalapit na kaibigan, ang kapaligiran ay puno ng pagmamahal at kaligayahan. Nakatayo si Maya sa tabi ng kaniyang ina, nakasuot ng kumikinang na puting damit tulad ng hiling niya, na may korona ng bulaklak sa kaniyang ulo. Siya ang pinakapagmataas at pinakamasayang flower girl. Naroroon si Mr. Bautista, nakaupo sa unang hanay. Hindi niya kailanman inalis ang tingin kay Maya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kaniyang apo ng personal at malinaw ang kaniyang emosyon sa kaniyang mukha. Si Mrs. Bautista, gaya ng inaasahan, ay hindi dumating. Nang pangunahan ng pari ang seremonya, matatag at sigurado ang boses ni Alfonso, naghalikan sina Alfonso at Perla. Ang kanilang mga mata ay nag-uusap ng higit pa sa mga salita. Marami na silang pinagdaanan upang makarating sa sandaling ito. Napakaraming sakit, napakaraming pagkawala, napakaraming pag-aalinlangan, ngunit nagawa nila, nahanap nila ang kanilang daan pabalik sa isa't isa. "Mahal kita," bulong ni Alfonso. "Mas mahal kita," sagot ni Perla. "Totoong pamilya na tayo ngayon," sigaw ni Maya. Tumalon sa yakap ng kaniyang mga magulang. Tulad ng ipinangako, isang maliit na reception ang ginanap sa isang simpleng restaurant hindi kalayuan sa simbahan. Tradisyonal na pagkaing Pilipino ang inihanda: adobo, sinigang, lechon, lahat ng paborito ni Perla na matagal na niyang namimiss sa loob ng maraming taon sa Maynila. Sa reception, lumapit si Mr. Bautista kay Perla nang nag-aalangan. "Perla," sabi niya, "gusto kong humingi ng paumanhin sa lahat. Dapat ay mas marami akong ginawa. Hindi ko sana pinayagan ang aking asawa." "Mr. Bautista," mahinahong putol ni Perla, "masayang araw ngayon. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay ang kinabukasan." Tumango si Mr. Bautista. Basa ang kaniyang mga mata. "Ikaw ay isang mapagbigay na babae. Mapalad ang anak ko na mayroon ka. Mapalad kami sa isa't isa," pagtutuwid ni Perla. Pagkatapos ay lumuhod si Mr. Bautista sa harap ni Maya na tinitigan siya ng may mausisang mata. "Hello Maya," sabi niya, nanginginig ang kaniyang boses. "Ako si Lolo Bautista, ang tatay ng tatay mo." Kiniling ni Maya ang kaniyang ulo. "May lolo ako?" "Oo," sabi ni Mr. Bautista, "at gustong-gusto ka ng lolo na makilala, okay lang ba?" Tinitigan ni Maya ang kaniyang ina, naghahanap ng kumpirmasyon. Tumango si Perla ng may maliit na ngiti. Pagkatapos ay muling tinitigan ni Maya si Mr. Bautista at iniabot ang kaniyang maliit na kamay. "Okay po, pero kailangan po ni Lolo na mangako na makikipaglaro sa akin."
Tumawa si Mr. Bautista, isang tunog na puno ng relief at kaligayahan, pangako ni Lolo. Nang gabing iyon, matapos umuwi ang lahat ng bisita at mahimbing na ang tulog ni Maya sa kaniyang silid, nakatayo si Perla at Alfonso sa balkonahe ng kanilang bagong apartment, tinitigan ang langit ng Maynila na kumikinang sa mga ilaw ng siyudad. Asawa mo, sabi ni Perla, sinusubukan ang salita sa kaniyang dila. Hindi pa rin ako makapaniwala. Maniwala ka, sabi ni Alfonso, niyakap siya mula sa likod. Ikaw ang asawa ko, si Maya ang anak natin, at ito ay simula pa lang. Ano ang mangyayari sa nanay mo? Tanong ni Perla. Sa huli, kailangan niyang tanggapin ito o hindi, tapat na sabi ni Alfonso. Umaasa ako na magbabago siya, ngunit hindi ko hahayaan na makaapekto ang kaniyang saloobin sa ating kaligayahan. Kung gusto niyang maging bahagi ng ating buhay, bukas ang pinto. Ngunit kung hindi, ayos lang kami nang wala siya. Lumingon si Perla sa kaniyang mga yakap, tinitigan ang kaniyang mga mata. Marami ka nang isinakripisyo para sa akin. Ang iyong relasyon sa iyong ina ang mana ng iyong pamilya. Wala akong isinakripisyo, putol ni Alfonso. Pinili ko, ikaw at si Maya. At iyon ang pinakamadaling pagpipilian na nagawa ko. Naghalikan sila sa ilalim ng langit ng gabi. Dalawang kaluluwa na sa wakas ay natagpuan ang kapayapaan matapos ang mahabang bagyo. Ang unang ilang buwan ng kanilang kasal ay puno ng pag-aayos at pagtuklas. Kailangang masanay si Perla sa pagbabahagi ng espasyo at buhay sa ibang tao matapos ang maraming taon ng kasarinlan. Kailangang matuto si Alfonso na maging full-time na ama, hindi lang bisita, at kailangang umangkop si Maya sa isang bagong istruktura ng pamilya. Ngunit nilampasan nila ang lahat ng magkasama ng may pasensya at pagmamahal. Bawat gabi, naghahapunan silang magkasama bilang isang pamilya. Bawat weekend ay naglilibot sila sa Intramuros, sa National Museum, sa Manila Ocean Park. Nagtayo sila ng mga bagong tradisyon, mga bagong alaala, isang bagong pundasyon para sa kanilang pamilya. Nagpatuloy si Perla sa pag-aaral, ngayon na may ganap na suporta mula sa kaniyang asawa. Inayos ni Alfonso ang kaniyang schedule upang sunduin si Maya mula sa kindergarten kapag may klase si Perla sa hapon. Sila ay isang team sa lahat ng bagay. 6 na buwan matapos ang kasal, napansin ni Perla na may kakaiba sa kaniyang katawan. Pagduduwal sa umaga, hindi karaniwang pagkapagod, pagkahuli sa regla. Nang nanginginig ang mga kamay, bumili siya ng pregnancy test kit at naghintay ng resulta sa banyo. 2 pink na linya positive. Alfonso, tawag niya. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hindi paniniwala at kagalakan. Tumakbo si Alfonso papasok. Nag-aalala ang kaniyang mukha. Ano ang problema? Okay ka lang ba? Itinuro ni Perla ang test kit, hindi makapagsalita. Tinitigan ni Alfonso iyon, pagkatapos ay tinitigan si Perla, pagkatapos ay bumalik sa test kit. Ito, ikaw tayo. Buntis ako, sabi ni Perla. Nagsimulang tumulo ang luha. Magkakaroon tayo ng isa pang sanggol. Niyakap siya ni Alfonso ng mahigpit, tumatawa at umiiyak ng sabay. Diyos ko, Perla, magkakaroon tayo ng sanggol. Masaya ka ba? Tanong ni Perla. Masaya? Umusog ng bahagya si Alfonso upang tignan ang kaniyang mukha. Wala akong salita upang ilarawan kung gaano ako kasaya. Sa pagkakataong ito, naroroon ako para sa lahat. Bawat check-up, bawat sipa, bawat sandali hindi ko palalampasin ang anuman. Paano natin sasabihin kay Maya? Tanong ni Perla. Sa isang espesyal na paraan, sabi ni Alfonso nang may ngiti. Nang gabing iyon, inanyayahan nila si Maya para sa isang espesyal na hapunan. Naghanda si Perla ng paboritong pagkain ng kaniyang anak at dinisenyo nila ang mesa ng mga lobo at laso. Ano po ang nangyari? Mausisang tanong ni Maya. Nagniningning ang kaniyang mga mata sa mga dekorasyon. Hindi naman po birthday ko, mas mahusay kaysa sa kaarawan, sabi ni Alfonso. Ito ay isang malaking anunsyo. Ano?
Tumalon-talon si Maya sa kagalakan. Lumuhod si Perla sa harap ng kaniyang anak, hinawakan ang kaniyang maliliit na kamay. Maya, mahal, ano ang mararamdaman mo kung sasabihin ni Mami na magiging ate ka? Ilang segundo bago na proseso ni Maya ang impormasyon. Pagkatapos ay lumaki ang kaniyang mga mata na parang plato. Ate, magkakaroon ako ng kapatid. Oo, sabi ni Alfonso. Lumuhod din. May sanggol sa tiyan ni Mami. Magiging ate ka. Tinitigan ni Maya ang tiyan ni Perla nang may pagkamangha. May sanggol diyan ngayon? Oo, sabi ni Perla. Tumatawa. Napakaliit pa, ngunit sa loob ng ilang buwan ay lalaki ito at pagkatapos ay ipapanganak. Gusto ko ng kapatid na babae. Deklarasyon ni Maya. Para makapaglaro kami ng manika. Tingnan natin, sabi ni Alfonso. Ngunit anuman ang ipanganak, lalaki o babae, magiging mahusay kang ate. Niyakap ni Maya ang kaniyang mga magulang ng mahigpit. Ito ang pinakamahusay na araw sa buhay ko. May daddy ako, may pamilya ako, at ngayon magkakaroon ako ng kapatid. Maayos ang pagbubuntis ni Perla. Sa pagkakataong ito ay hindi siya nag-iisa. Sinamahan siya ni Alfonso sa bawat check-up, hinawakan ang kaniyang kamay habang nag-ultrasound, kinakausap ang tiyan ni Perla bawat gabi bago matulog. Hinahabol niya ang lahat ng mga sandali na na-miss niya kay Maya. 4 na buwan sa pagbubuntis, nalaman nila ang kasarian ng sanggol isang lalaki. Bahagyang nadismaya si Maya sa simula dahil hindi siya nagkaroon ng kapatid na babae. Ngunit agad na nasabik sa pag-iisip na magkaroon ng kapatid na lalaki na kaya niyang turuan at protektahan. Tutuunan ko siyang maglaro ng basketball, seryosong sabi ni Maya, at palalakasin ko siya upang walang sinuman ang mangahas na guluhin siya. Magiging mahusay kang ate, sabi ni Perla, hinalikan ang noo ng kaniyang anak. Lumipas ang mga buwan, lumaki ang tiyan ni Perla. Mas naging protektibo si Alfonso, palaging sinisiguro na kumakain ng maayos ang kaniyang asawa, sapat ang pahinga, hindi masyadong nagtatrabaho. Naramdaman ni Perla na minamahal at inaalagaan sa paraang hindi niya kailanman naranasan. Samantala, unti-unting bumuti ang relasyon sa pamilya Alfonso. Si Mr. Bautista ay naging isang presenteng lolo, bumibisita kay Maya bawat linggo, nagbibigay sa kaniya ng mga regalo, tinuturuan siyang maglaro ng chess. Nagkaroon sila ni Perla ng isang mainit na relasyon, binuo sa mutual na respeto at pagmamahal para kina Alfonso at Maya. Nanatiling malayo si Mrs. Bautista. Hindi siya kailanman direktang nakipag-ugnayan kay Perla o inamin ang kaniyang mga pagkakamali. Ngunit narinig ni Alfonso mula sa kaniyang ama na hindi na siya dating masigla, na ang pag-iisa at katigasan ng ulo ay nagsisimulang makaapekto sa kaniya. Naramdaman ni Alfonso ang pinaghalong awa at pagkadismaya sa kaniyang ina. Isang araw, mga 1 buwan bago ang tinantiang petsa ng panganganak, dumating si Mr. Bautista upang bumisita nang may seryosong ekspresyon sa kaniyang mukha. Ano po ang nangyari, tatay? Tanong ni Alfonso. Nag-aalala. Tungkol sa nanay mo, mahinang sabi ni Mr. Bautista. May sakit siya, Alfonso. Mahina ang kaniyang puso. Sinabi ng doktor na kailangan niya ng operasyon, ngunit may mataas na peligro ang kaniyang kondisyon. Naramdaman ni Alfonso ang pinaghalong komplikadong emosyon. Ito ang babae na nagsinungaling sa kaniya, na pumigil sa kaniya, mula sa pag-ibig at anak niya sa loob ng maraming taon. Ngunit ito rin ang kaniyang ina, ang babaeng nagluwal sa kaniya, na nag-alaga sa kaniya ng may sakit, na nagmamahal sa kaniya sa sarili niyang baluktot na paraan. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Alfonso kay Perla ng gabing iyon. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko tungkol dito. Hinawakan ni Perla ang kaniyang kamay. Pinili ang kaniyang mga salita ng maingat. Siya ang iyong ina. Anuman ang mangyari sa pagitan ninyo, hindi mabubura ang ugnayang iyon. Kung gusto mo siyang makita, susuportahan kita. Ngunit matapos ang lahat ng ginawa niya sa iyo, ang ginawa niya sa akin masakit, pag-amin ni Perla. Ngunit ayaw kong kontrolin ang aking buhay ng pagkamuhi.
At ayaw kong magsisi ka mamaya kung may mangyari at hindi mo siya kailanman nasabi ng paalam. Tinitigan ni Alfonso ang kaniyang asawa nang may paghanga. Paano ka naging napakapagpatawad? Dahil mayroon ako ang lahat ng gusto ko, simpleng sabi ni Perla. Mayroon akong ikaw, mayroon akong Maya, mayroon akong sanggol sa aking tiyan. Puno ng pag-ibig ang buhay ko. Wala akong lugar para sa pagkamuhi. Kinabukasan, pumunta si Alfonso sa marangyang bahay ng kaniyang pamilya sa unang pagkakataon mula nang magkaroon ng komprontasyon sa kaniyang ina ilang buwan na ang nakakaraan. Ang bahay ay tila iba na ngayon, mas tahimik, mas malungkot. Nakita niya si Mrs. Bautista sa kaniyang silid, nakahiga sa kama na tila napakalaki para sa kaniya. Ang babae na noon ay napakalakas at nakakatakot ay tila mahina na ngayon. Ang kaniyang edad ay sa wakas ay makikita na sa kaniyang mukha. Alfonso, sabi niya, mahina ang kaniyang boses ngunit matalim pa rin ang kaniyang mga mata. Dumating ka. Sinabi sa akin ni tatay ang tungkol sa iyong puso. Sabi ni Alfonso, umupo sa upuan sa tabi ng kama. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang sarili mo? Mahinang tumawa si Mrs. Bautista, isang tawa na naging ubo, dahil inakala ko na wala kang pakialam matapos ang lahat ng nangyari. Ikaw ang nanay ko, simpleng sabi ni Alfonso. Oo naman, may pakialam ako. Isang awkward na katahimikan ang bumalot sa kanila. Napakaraming hindi nasabi sa pagitan nila. Napakaraming sugat na hindi pa naghihilom. Nagawa ko ang isang pagkakamali. Sabi ni Mrs. Bautista, sa huli mga salitang hindi kailanman inakala ni Alfonso na maririnig niya mula sa bibig ng kaniyang ina. Kay Perla, sa aking apo akala ko ay pinoprotektahan kita. Ngunit ako lang natakot lang akong mawala ka. Natakot na mawala ako? Ikaw ang lahat sa akin, sabi ni Mrs. Bautista. At sa unang pagkakataon, nakita ni Alfonso ang luha sa mga mata ng kaniyang ina. Nang mahulog ka sa pag-ibig sa babaeng iyon, pakiramdam ko ay nawala kita. Kaya ginawa ko ang mga bagay na hindi ko sana dapat ginawa. Halos sirain mo ang buhay ko, nanay, sabi ni Alfonso. Hindi nang may galit, kundi nang may kalungkutan. Pinigilan mo ako mula sa babaeng minahal ko. Pinigilan mo ako mula sa unang 4 na taon ng buhay ng aking anak. Alam ko at nagsisisi ako. Higit pa sa kaya kong sabihin, tinitigan ni Alfonso ang kaniyang ina. Nakita ang taos-pusong pagsisisi sa kaniyang mga mata. Hindi siya sigurado kung kaya niya itong lubusang patawarin, hindi sa lalong madaling panahon. Ngunit kaya niyang subukang intindihin. Buntis si Perla, sabi niya. Magkakaroon kami ng anak na lalaki. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Mrs. Bautista. Apo lalaki. Oo. At gusto kong makilala ng mga anak ko ang kanilang lola. Lahat ng kanilang lola, kasama ka. Kung gusto mo, seryoso ka? May pag-asa sa boses ni Mrs. Bautista na hindi kailanman narinig ni Alfonso. Seryoso ako. Ngunit nangangailangan ito ng pagsisikap mula sa magkabilang panig. Kailangan mong tanggapin si Perla, talagang tanggapin siya bilang iyong manugang at bilang ina ng iyong mga apo. Wala nang paninira, wala nang manipulasyon. Tumango si Mrs. Bautista, tumulo ang luha sa kaniyang payat na pisngi. Susubukan ko, nangangako akong susubukan. Kung gayon, gumaling ka muna, sabi ni Alfonso. Hinawakan ang kamay ng kaniyang ina sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon. Magiging matagumpay ang iyong operasyon at pagkatapos ay maaari na tayong magsimulang magtayo muli. Ang operasyon ni Mrs. Bautista ay naka-schedule 2 linggo pagkatapos eksaktong parehong oras ng tinantyang petsa ng panganganak ng sanggol. Naramdaman ni Alfonso na nahihila siya sa pagitan ng 2 prioridad, ngunit pinilit siya ni Perla na dumalo sa ospital para sa kaniyang ina. Mayroon akong Jenny at ang aking mga magulang, sabi ni Perla. Ang nanay mo ay ikaw lang ang mayroon. Sa huli, nagpasya ang tadhana. Nagsimulang mangontra si Perla ng gabing bago ang naka-schedule na operasyon ni Mrs. Bautista. Dinala siya ni Alfonso
sa Philippine General Hospital, ang parehong ospital kung saan sila muling nagkita. Isang lugar na ngayon ay tila isang buong bilog. Ang panganganak ay tumagal ng 12 oras. Hindi umalis si Alfonso sa tabi ng kaniyang asawa kahit isang segundo, hinahawakan ang kaniyang kamay, pinupunasan ang kaniyang pawis, bumubulong ng mga salita ng paghihikayat. At nang sa wakas ay napuno ng iyak ng sanggol ang silid nang makita ni Alfonso ang kaniyang anak sa unang pagkakataon, umiyak siya ng walang kahihiyan. Perpekto siya, bulong niya. Tinitigan ng maliit at kulubot na nilalang sa mga bisig ni Perla. Perpekto talaga siya. Risky, sabi ni Perla, ngumiti ng pagod ngunit masaya. Tatawagin namin siyang Risky tulad ng napagkasunduan natin. Risky. Ulit ni Alfonso, hinalikan ang noo ng sanggol at ng kaniyang asawa ng salitan. Welcome sa mundo, champ. Pinayagan si Maya na pumasok ilang oras pagkatapos, sinamahan ni Jenny. Lumaki ang kaniyang mga mata nang makita ang kaniyang kapatid sa unang pagkakataon. Napakaliit niya. Bulong niya nang may pagkamangha. Pwede ko ba siyang hawakan? Oo, sabi ni Perla. Tinulungan si Maya na hawakan ng maingat si Risky. Ito ang kapatid mo, si Risky. Hello, Risky. Seryosong sabi ni Maya. Ako si Maya, ang ate mo. Poprotektahan kita magpakailanman. Iyan ang pangako ko. Tumulo ang luha sa pisngi ni Alfonso nang makita ang kaniyang dalawang anak na magkasama. Ito ang sandali na dapat ay naranasan niya 4 na taon na ang nakakaraan kay Maya. Ang sandali na inakala niyang hindi niya kailanman mararamdaman. Ngunit ngayon na napapalibutan ng kaniyang pamilya, pakiramdam niya ay mas kumpleto siya kaysa dati. Nagtagumpay ang operasyon ni Mrs. Bautista. Nang bisitahin siya ni Alfonso ilang araw pagkatapos, nagdala siya ng mga litrato ni Risky. Tinitigan ni Mrs. Bautista ang mga litrato ng may nagluluha na mga mata. Kamukha mo siya noong sanggol ka, sabi niya, sobrang kamukha. Gusto mo bang makita siya? Makikita siya at si Maya din. Tumango si Mrs. Bautista, hindi makapagsalita. 2 linggo pagkatapos, bumisita si Mrs. Bautista sa apartment ni na Alfonso at Perla sa unang pagkakataon. Nagdala siya ng mga regalo para sa kaniyang 2 apo, isang manika para kay Maya at isang set ng damit ng sanggol para kay Risky. Ang pagtatagpo ay awkward sa simula. Ang tensyon sa pagitan ni na Mrs. Bautista at Perla ay naroroon pa rin. Ngunit si Maya, sa kaniyang karaniwang inosenteng pagkabata, ang nagpagaan ng tensyon. Gusto po ni Lola na makipaglaro ng manika sa akin? Tanong niya. Iniabot ang kaniyang maliit na kamay. Tinitigan ni Mrs. Bautista si Perla na para bang humihingi ng pahintulot. Tumango si Perla nang may maliit na ngiti. Oo mahal, sabi ni Mrs. Bautista. Tinanggap ang kamay ni Maya. Ipakita mo kay Lola ang iyong mga manika. Habang dinadala ni Maya ang kaniyang lola sa kaniyang silid, nagkatinginan sina Perla at Alfonso. Hindi ito perpekto, malayo roon, marami pa ring sugat na kailangang hilumin, tiwala na kailangang buuin. Ngunit ito ay isang simula. At minsan, ang simula ang lahat ng kailangan mo. 2 taon ang lumipas, nagtapos si Perla mula sa Universidad ng Pilipinas ng may karangalan, isang tagumpay na naging posible dahil sa walang tigil na suporta mula kay Alfonso at ng kaniyang pamilya. Sina Maya, Jenny, ang mga magulang ni Perla, Mr. Bautista, at maging si Mrs. Bautista ay naroroon sa kaniyang graduation, masayang pumapalakpak nang tawagin ang kaniyang pangalan. Nagawa mo, sabi ni Alfonso, matapos ang seremonya. Niyakap ang kaniyang asawa ng mahigpit. Matapos ang lahat ng hamon, nagawa mo. Nagawa natin, pagtutuwid ni Perla. Hindi ko ito magagawa nang wala ka. Nagsimulang magtrabaho si Perla bilang isang nurse sa Philippine General Hospital, ang parehong ospital kung saan nagpa-practice si Alfonso bilang isang pediatrician.
may isang bagay na poetic sa pagtatrabaho sa parehong lugar kung saan sila muling pinagtagpo ng tadhana. Madalas silang kumakain ng tanghalian nang magkasama sa kantin ng ospital, nagbabahagi ng mga kuwento tungkol sa kanilang mga pasyente, sinusuportahan ang isa't isa sa mga mahihirap na araw. Madalas na nagbibiro ang kanilang mga kasamahan na sila ang pinakaromantikong mag-asawa sa ospital. Paano pa rin kayong nagiging ganoon ka-sweet matapos ang maraming taon ng kasal? Tanong ng isang batang nurse isang araw. Ngumiti si Perla, iniisip ang mahabang paglalakbay na kanilang pinagdaanan dahil hindi namin minamaliit ang isa't isa. Minsan kaming nawalan ng isa't isa at alam namin kung gaano kahalaga ang pangalawang pagkakataong ito. Isang hapon habang inaayos ang kaniyang opisina, nakita ni Alfonso ang isang bagay sa isang drawer na matagal na niyang hindi binubuksan. Isang lumang litrato medyo kupas na dahil sa edad. Ang litrato ay nagpapakita sa kaniya at kay Perla 10 taon na ang nakakaraan nang sila ay mga estudyante pa, nang ang kinabukasan ay tila puno ng walang limitasyong posibilidad. Si Perla ay nakasandal sa kaniyang balikat. Pareho silang nakangiti sa kamera nang may kaligayahan na hindi pa nagagalaw ng sakit na darating. Saan mo nakuha ito? Tanong ni Perla nang ipakita ito ni Alfonso sa kaniya. Mula sa aking lumang apartment, paliwanag ni Alfonso. Nakita ito ng aking house assistant nang maglinis. Nasa loob ng isang medical book na hindi ko kailanman natapos basahin. Tinitigan nilang magkasama ang litrato, dalawang mas matanda at mas matalinong bersyon ng mga batang iyon. Naisip mo ba na sana ay maalala mo? Malumanay na tanong ni Perla. Naisip iyon ni Alfonso sandali. Minsan gusto kong maalala ang ating unang halik. Gusto kong maalala ang unang beses na sinabi nating mahal natin ang isa't isa. Gusto kong maalala ang naramdaman ko nang una kong nalaman ang tungkol kay Maya. Ngunit pagkatapos ay naisip ko na marahil ito ay isang nakatagong biyaya. Kailangan nating magsimula muli, buuin ang ating relasyon mula sa simula. At ang ating nabuo ngayon ay napakalakas dahil pinili natin ito. Bawat araw, pinili kong mahalin ka. Hindi dahil sa mga alaala o obligasyon, kundi dahil ikaw ang pinakakahanga-hangang tao na kilala ko. Malumanay na hinalikan ni Perla ang kaniyang asawa. Mahal kita. Mas mahal kita. Imposible. Tumawa sila. At sa sandaling iyon, na may litrato ng nakaraan sa kanilang mga kamay at isang maliwanag na kinabukasan sa kanilang harapan, napagtanto ni Perla na ang lahat ay nangyari ayon sa dapat. Ang sakit, ang pagkawala, ang mga taon ng pakikibaka, lahat ay nagdala sa kanila sa sandaling ito. Lahat ay nagpatibay sa kanila, nagpatatag, mas nagawang pahalagahan ang pag-ibig na mayroon sila. Nang gabing iyon matapos patulugin si Maya, ang kanilang anak na ngayon ay 6 na taong gulang at sinuri si Rizky na mahimbing na natutulog sa kaniyang crib. Nakaupo si Perla at Alfonso sa sala ng kanilang apartment. Mami, kailan po ulit ako magkakaroon ng kapatid? Tanong ni Maya bago matulog kanina. Namula si Perla nang maalala ang tanong. Tumawa si Alfonso nang makita ang kaniyang ekspresyon. Hindi siya tumitigil sa pagtatanong, sabi ni Perla, umiling ngunit nakangiti. Ano sa tingin mo? Tanong ni Alfonso nang may seryosong tono. Tungkol sa pagdaragdag sa pamilya muli. Tinitigan ni Perla ang kaniyang asawa. Seryoso ka? Sobrang seryoso. Gusto kong maging ama. Gusto ko ang pamilya natin at sa tingin ko, sapat ang laki ng ating pag-ibig para sa isa pa o dalawa pa, tukso ni Perla. O 3, sagot ni Alfonso nang may mapanuksong ngiti. Diyos ko, dahan-dahan. Tumawa silang magkasama, isang tunog na puno ng buhay at kaligayahan. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Maya bilang isang matalino at mapagmahal na anak, eksaktong tulad ng kaniyang mga magulang. Minana niya ang berdeng mata ng kaniyang ama at ang kabaitan ng kaniyang ina. Sa paaralan,
Kilala siya bilang isang mabait na estudyante at palaging tumutulong sa kaniyang mga kaibigan. Naging isang energetic at mausisang bata si Rizky. Kamukha siya ng kaniyang ina sa hitsura na may mainit na kayumangging mata at ngiti na kayang tunawin ang puso ng sinuman. Ngunit ang kaniyang personalidad ay malinaw na minana ang mapanuksong bahagi ng kaniyang ama. Patuloy na bumuti ang relasyon ng pamilya. Si Mr. Bautista ay naging isang napakalahok na lolo, hindi kailanman pinalampas ang mga kaganapan sa paaralan o mga kaarawan. Si Mrs. Bautista, bagaman hindi kailanman ganap na mainit, ay natutong tanggapin si Perla at tinatrato ang kaniyang mga apo ng may pagmamahal. Ang kaniyang paglalakbay mula sa antagonist patungo sa isang presenteng lola ay mahaba at hindi madali. Ngunit nagsisikap si Mrs. Bautista bawat araw, isang Eid. Nang magtipon ang buong pamilya sa marangyang bahay ng pamilya Alfonso sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinila ni Mrs. Bautista si Perla sa isang tabi. "Gusto kitang kausapin," sabi niya. Mahina ang boses upang hindi marinig ng iba. Naramdaman ni Perla ang lumang pag-iingat na bumalik, ngunit tumango siya at sumunod sa kaniyang biyenan sa likod hardin. "Hindi ako kailanman humingi ng paumanhin ng direkta," sabi ni Mrs. Bautista. Tinitigan si Perla ng mga mata na tila mas matanda at mas pagod kaysa dati. "Para sa ginawa ko sa iyo, para sa kasinungalingan tungkol sa pagkamatay ni Alfonso, para sa paghihiwalay sa iyo mula sa iyong anak sa loob ng maraming taon." Naghihintay si Perla ng tahimik. "Ginawa ko ang mga bagay na hindi mapapatawad," patuloy ni Mrs. Bautista. "Alam ko iyan at hindi ako humihingi ng iyong paumanhin dahil hindi ako sigurado na karapat-dapat ako rito. Ngunit gusto kong malaman mo na nagsisisi ako. Sobrang nagsisisi. Bawat araw kapag nakikita ko sina Maya at Rizky, iniisip ko ang mga nasayang na taon, ang mga taon na hindi na kailanman maibabalik." Tinitigan ni Perla ang babae sa harap niya, ang babae na minsan ay pinagmulan ng kaniyang takot at sakit. Nakita niya ang taos-pusong pagsisisi sa mga mata ni Mrs. Bautista. Nakita kung gaano karami ang nagbago sa loob ng nakaraang ilang taon. "Pinatawad na kita," sabi ni Perla sa huli. "Hindi dahil sa maaring kalimutan o bigyang katwiran ang ginawa mo, kundi dahil ang pagkimkim ng puot ay sasaktan lang ang sarili ko at dahil kailangan ng mga anak ko ang kanilang lola." Tumulo ang luha sa payat na pisngi ni Mrs. Bautista. Salamat Perla. "Huwag ka nang magpasalamat sa akin," sabi ni Perla. "Ipakita mo sa pamamagitan ng gawa. Patuloy na naroroon para sa iyong mga apo. Patuloy na magsikap na maging mas mahusay. Iyan ang gusto ko." Tumango si Mrs. Bautista at sa unang pagkakataon ay niyakap niya si Perla. Ang yakap ay awkward at hindi komportable. Ngunit ito ay isang hakbang tungo sa tunay na paggaling. Nang gabing iyon, matapos umuwi ang lahat ng bisita at mahimbing na ang tulog ng mga bata matapos mapagod sa paglalaro sa kanilang mga pinsan, nakaupo si Perla at Alfonso sa balkonahe ng kanilang bagong bahay. Ang bahay na kanilang binili noong nakaraang taon sa kanilang pinagsamang ipon. Ang bahay na puno ng tawanan at pag-ibig at mga bagong alaala. "Masaya ka ba?" tanong ni Alfonso. Ang tanong na naging ritual na sa pagitan nila, higit pa sa inakala kong posible, tapat na sagot ni Perla. "Dati nang akala ko ay nawala ka sa akin, akala ko ay tapos na ang buhay ko. Akala ko ay hindi ko na mararamdaman ang kaligayahan. At ngayon mayroon ako ang lahat ng palagi kong gusto. Mayroon akong ikaw, mayroon akong Maya at Rizky. Mayroon akong karera na mahal ko. Mayroon akong pamilya na bagaman hindi perpekto, ay puno ng pag-ibig. Mas maganda ang buhay ko kaysa sa anumang panaginip. Mayroon ka bang pinagsisisihan?" Naisip iyon ni Perla. "Isa lang. Sana maalala mo kung paano tayo unang nahulog sa pag-ibig." Napakahiwaga noon. Hinalikan ni Alfonso ang noo ng kaniyang asawa.
Hindi ko marahil maalala ang unang beses, ngunit nahulog ako sa pag-ibig sa iyo sa pangalawang pagkakataon. At iyon ay kasing hiwaga. Marahil ay mas higit pa dahil sa pagkakataong ito ay pinili ko ito ng may kamalayan. Sa pagkakataong ito, alam ko ng eksakto kung ano ang aking kinakaharap at pinili pa rin kita. Ngumiti si Perla. Ang kaniyang puso ay napuno ng lubos kaya pakiramdam niya ay sasabog ito. Mahal kita, Alfonso. Mahal kita, Perla. Ngayon, bukas, at bawat araw na natitira sa buhay ko, 10 taon matapos ang kanilang kasal, nagpasya sina Alfonso at Perla na i-renew ang kanilang mga panata sa kasal. Ang seremonya ay ginanap sa likod hardin ng kanilang bahay na tanging ang malalapit na pamilya at mga kaibigan lang ang inimbitahan. Si Maya, na ngayon ay 14 na taong gulang, at si Rizky, na 6 na taong gulang, ay ang mga pangunahing saksi. Ang buong pamilya ay naroroon kasama si Mr. Bautista na naging isang mapagmahal na lolo at si Mrs. Bautista na bagaman matigas pa rin minsan ay naging isang tinanggap na bahagi ng kanilang buhay. Dumating sina Jenny at ang kaniyang pamilya. Dumating ang mga magulang ni Perla mula sa Iloilo, maging ang ilang kasamahan mula sa ospital ay naroroon. 12 taon na ang nakakaraan, sabi ni Alfonso sa panata na isinulat niya mismo. Nakilala ko ang isang babae sa isang aklatan at nagbago ang buhay ko magpakailanman. Bagaman hindi ko naaalala ang sandaling iyon, alam kong iyon ang pinakamahusay na araw sa buhay ko dahil nagdala ito sa akin sa iyo. Nilampasan natin ang mga pagsubok na susubok sa sinumang mag-asawa. Pinaghiwalay tayo, niloko, sinaktan, ngunit narito tayo, nakatayo pa rin, nagmamahalan pa rin. At iyan ay dahil ang ating relasyon ay mas malakas kaysa sa alaala, mas malakas kaysa sa anumang hamon. Ito ay tunay na pag-ibig, Perla, at ikinararangal kong mahalin ka sa buong buhay ko. Walang tuyong mata sa hardin nang maghalikan sila, tinatakan ang kanilang mga panata muli. Nang gabing iyon matapos umuwi ang lahat ng bisita, nakatayo si Perla at Alfonso nang mag-isa sa kanilang hardin, tinitigan ang mga bituin. Ang langit ng Maynila ay hindi kailanman kasing linaw sa kanayunan. Ngunit ngayong gabi, kahit paano, ang mga bituin ay tila mas maliwanag kaysa sa karaniwan. Masaya ka ba? Tanong ni Alfonso, tulad ng palagi niyang itinatanong. Higit pa sa inakala kong posible, tapat na sagot ni Perla. Mga taon na ang nakakaraan ng akala ko ay nawala ka sa akin, akala ko ay hindi ko na mararamdaman ang kaligayahan. Tingnan mo ako ngayon, mayroon ako ang lahat ng palagi kong gusto. Mayroon akong ikaw, mayroon akong Maya at Rizky. Mayroon akong karera na mahal ko. Mayroon akong pamilya na bagaman hindi perpekto ay puno ng pag-ibig. Mas maganda ang buhay ko kaysa sa anumang panaginip. Mayroon ka bang pinagsisisihan? Naisip iyon ni Perla sandali. Isa lang. Sana maalala mo kung paano tayo unang nahulog sa pag-ibig. Napakahiwaga noon. Hinalikan ni Alfonso ang kaniyang noo ng malumanay. Hindi ko marahil maalala ang unang beses, ngunit nahulog ako sa pag-ibig sa iyo sa pangalawang pagkakataon. At iyon ay kasing hiwaga, mas higit pa. Dahil sa pagkakataong ito ay pinili ko ito ng may kamalayan. Sa pagkakataong ito alam ko ng eksakto kung ano ang aking kinakaharap at pinili pa rin kita. Ngumiti si Perla, ang kaniyang puso ay napuno ng lubos kaya pakiramdam niya ay sasabog ito. Mahal kita, Alfonso. Mahal kita, Perla. Ngayon, bukas, at bawat araw na mayroon tayo, at habang naghalikan sila sa ilalim ng parehong bituin na sumaksi sa kanilang pagkahulog sa pag-ibig maraming taon na ang nakakaraan, alam ni Perla na ito ang kaniyang tunay na kuwento. Hindi ang kuwento na nawalan sila, kundi ang kuwento na itinayo nilang muli. Isang kuwento ng pag-ibig na nakaligtas sa imposible. Isang kuwento ng pag-asa, pagpapatawad, at pangalawang pagkakataon. Isang kuwento na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig
ay hindi kailanman namamatay. Kahit na kumupas ang mga alaala dahil ang pag-ibig ay nabubuhay sa puso, hindi sa isip. At ang kanilang mga puso ay palaging sa isa't isa sa pamamagitan ng pagkawala, sa pamamagitan ng sakit at sa huli ay umuwi ng may tagumpay. Ang kanilang kuwento ay hindi nagtapos sa trahedya, kumuha lang ito ng isang hindi inaasahang detour bago nahanap ang daan pabalik. At sa huli, gayunpaman, ay masaya. Kung nasiyahan ka sa kwento ng pag-ibig, pag-asa, at muling pagkikita, gusto naming malaman ang iyong iniisip. Mula 0 hanggang 10, anong rating ang ibibigay mo sa kwentong ito? Nakakatulong ang iyong rating sa amin na lumago at lumikha ng mas maraming kuwento na tumatama sa iyong puso. Aling bahagi ng kuwento ni na Perla at Alfonso ang pinakanakakaantig sa iyong puso? Huwag kalimutan na ibahagi ang iyong mga saloobin sa seksyon ng komento. Salamat sa pagsama sa amin sa emosyonal na paglalakbay na ito.